Dahil sa angking katalinuhan at mahusay na pag-arte, isang magandang babaeng manloloko ang nagnanakaw sa mayayaman para ibigay sa mahihirap. Sa isang kasino, isang magandang may-ari ang namimigay ng baraha nang dumating ang isang mayamang babae kasama ang kanyang gwapong katulong. At nakitang may dalang malaking bag ng pera. Umiti ng malawak ang may-ari ng kasino habang sumasali ang babae sa pustahan ngayong gabi. Simple lang ang laro, hulaan kung pula o puti na may tsansang 50-50, ngunit walang nag-akalang. Sa bawat pagkakataon ay laging tama ang hula ng babae at nanalo ng malaking halaga mula sa kasino. Sa katunayan, ang mayamang babaeng iyon ay isa ring manloloko na nagpapanggap na espiritista para makakuha ng pera gamit ang kanyang mabulaklak na pananalita. Pinapaniwala niya ang mga mahihirap na kusa nilang ibigay ang kanilang pera sa kanya. 2 linggo na ang nakalilipas, sinuhulan niya ang dealer ng kasino. Nagkasundo sila na kapag kumurap ang dealer ng isang beses, tataya siya sa pula. Dahil sa pandarayang ito, nanalo siya ng malaki sa bawat laro. Nagsimulang kabahan ang may-ari ng kasino dahil siguradong maubos ang pera ng kasino sa kanya. Kaya nagtakda ang may-ari ng bagong panuntunan para sa huling laro at siya na mismo ang magsisilbing dealer. Hinubad ng may-ari ang kanyang panlabas na damit para ipakita ang kanyang likod na may magandang tatoo. Saka naupong puno ng otoridad sa harap ng mesa at pinihit ang pantitig. Habang kinakabahan ang babae, palihim na kumurap ang nasuhulang dealer. Sa pag-aakalang naintindihan niya, itinaya ng babae ang lahat ng kanyang pera sa pula. Nanatiling kalmado ang may-ari ng kasino at itinaya rin ang lahat ng pera ng kasino sa kabilang panig. Nang buksan ang resulta, itinaas ng may-ari ang pantitig at nagulat dahil muling nahulaan ng tama ng kalaban ang resulta. Habang mabilis na isinisilid ng babae ang pera sa bag, tinanggal ng may-ari ng kasino ang kanyang hairpin, hinayaan ang kanyang malasutlang buhok na bumagsak at nagbunot ng espada. Itinutok niya ito sa babae at pinaiwan ang pera. Habang naghaharap ang dalawang babae, biglang nagkagulo sa kasino. Sumugod ang mga pulis at galit na ipinahayag na aarestuhin ang may-ari ng kasino. Hindi sumuko ang may-ari at nagtangkang lumaban gamit ang espada, ngunit sinagot siya ng isang walang awang putok ng baril mula sa pulis. Nang bumagsak ang may-ari, nagtakbuhan ang mga tao sa kasino dahil sa gulo. Upang protektahan ang babae, nasugatan ang gwapong katulong pero tapat pa rin itong pinapauna ang babaeng mahal niya. Sinamantala ng babae ang kaguluhan para makatakas mula sa kasino. Ngunit nang makarating siya sa ligtas na lugar at binuksan ang bag, ang 2 bilyong cash sa loob ay naging mga anting-anting na lamang ng espiritista. Doon niya napagtantong nalinlang siya. Kasabay nito sa kasino, ang may-ari na binaril ay ligtas na tumayo kasama ang pulis na nagpaputok at ang gwapong katulong ng babae kanina. Sa katunayan, silang tatlo ay magkakampi. Ang dealer at ang pulis ay iisang tao lamang. Nagsuot lang siya ng maskara habang nagpapanggap na dealer. Sa gitna ng kaguluhan kanina, mabilis na ipinalit ng katulong ang bag ng pera ng babae, habang ang mga sugarol sa kasino ay mga ekstra lamang. Ang lahat ngayong gabi ay isang palabas lamang na pinagtulungan nilang tatlo. Para sa kanila, ang buhay ay isang serya ng mga pelikula ng sopistikado at kamangha-manghang panloloko. Dahil sa kanyang talino, ang magandang si Igang ang pinuno ng tatlo. Si Jemayong, na nagpanggap na dealer at pulis, ay isang veteranong manloloko na pumapangalawa lamang kay Igang. Ang gwapong si Juho naman ang pinakabata sa grupo. Siya rin ang tanging miyembro na hindi itinuturing na hanap buhay ang panloloko. Pagkatapos ng misyong ito, masayang nagbilang ng pera sa bahay sina Igang at James, habang si Juho ay nagbabalak ng umalis sa grupo. Pakiramdam ni Juho ay hindi para sa kanya ang ganitong trabaho. Nang makitang desidido si Juho na umalis, hindi na siya pinigilan ni Igang at James. Nagpustahan pa ang dalawa na siguradong babalik din si Juho. Pagkaalis sa grupo, namuhay si Juho ng payapa sa isang nayon sa tabi ng dagat hanggang sa isang araw. May isang paraglider na lumapag sa dalampasigan. Bumaba ang isang babae mula sa paraglider at pagkakita kay Juho ay agad itong niyakap. Halos manghina si Juho nang makilala siya. Hindi niya alam kung tatawa o iiyak dahil tuwing lilitaw si Igang, nagugulo ang kanyang tahimik na buhay. Makapal ang mukha ni Igang na nanatili sa nayon kasama si Juho para manood ng mga bulalakaw at kumain ng abalon. Habang sinusubuan ni Juho, pabago-bago ang emosyon ni Igang, minsan ay inis dahil maayos pa rin ang buhay ni Juho kahit wala siya. Minsan naman ay tuwang-tuwa sa sarili at tinatawag ang sarili na isang henyong baliw na may anti-social personality. Habang naglilibang si Igang, nakatanggap ng tawag si Juho mula kay James at nalamang na ospital ito. Nagmamadali silang pumunta sa ospital at nakitang puro benda si James na parang mummy dahil sa mga bali sa katawan. Nang tanungin ni Juho ang dahilan, dahan-dahang ikinuwento ni Igang na ang kalagayan ni James ay may kaugnayan sa isang bigong planong panloloko kamakailan. Matapos umalis ni Juho sa grupo, tinarget ni Jemayong ang isang malaking biktima, si Chairman Taisu. Sa labas, isa siyang negosyanteng masigasig na tumutulong sa lipunan. Gumagamit ng pera para magpatakbo ng ampunan, pero sa katunayan ay pagtatakpan lamang ito. Sa likod, nagnanakaw siya ng yaman, ng aagaw ng lupa ng simbahan, at isa ring gangster na nagpapautang ng may mataas na interes na kilala sa Gangnam bilang godfather ng underground economy. Hawak niya ang ganap na kapangyarihan sa pamilya. Kamakailan, nag-iimbestiga ang Tax Bureau tungkol sa mga iligal na pondo para sa tax evasion. Itinago ni Chairman Taisu ang daan-daang bilyong won na cash. Ang apurahang gawain niya ngayon ay ilipat ang lahat ng perang ito sa ibang bansa. Nang makuha ang impormasyong ito ilang araw ang nakalilipas, naglatag si Jemayong ng plano laban kay Chairman Taisu. Nagpanggap si Jemayong na kapitan ng isang cargo ship at sadyang iniwan ang kanyang wallet na may mga dokumento sa banyo para mapulot ng chairman. Doon nagsimula ang kanilang pagkakilala. Ayon sa plano, dinala ni Jemayong ang chairman para
at tignan ang kanyang barko at mga container para makuha ang tiwala nito. Isang araw, kusa nang kumontak ang chairman kay James para humingi ng tulong sa pagpapadala ng kanyang mga gamit sa ibang bansa. Matapos ilipat ng mga tao ng chairman ang mga gamit sa container, isang grupo ng mga ekstra na kinuha ni James ang nagpanggap ng mga tauhan ng tax bureau para mag-inspect. Dahil sa isang tip, ngunit laking gulat nila nang makitang walang laman ang container. Lumalabas na nabasa ng chairman ang plano ni James at ang pagkakabenda ni James ngayon ay dahil sa kanya. Matapos marinig ang kwento ni Igang, nangako ang inosenteng si Juho na maghihiganti para kay James. Naalala niya na ang shortcut number 1 sa contacts ni James ay siya mismo. Matagal lang naantig si Juho rito at hindi ito makakalimutan. Kung itinuturing siyang numero 1 at pamilya ni James, paano niya matitiis na baliwalain ang sitwasyon nito? Matapos magpa siyang maghiganti para kay James, bumalik si Juho sa headquarter ng grupo. Nang araw na iyon, kumuha si Igang ng isang sexy na pulang underwear at binalak na gamitin ang sarili para sa isang honey trap laban kay Chairman Taisu. Ngunit, maingat na ibinaba ni Juho ang underwear ni Igang at humagalpak ng tawa. Inisa-isa niya ang mga nakaraang kabiguan ni Igang sa paggamit ng ganda at sinabing wala itong talento sa pang-aakit at ang kanyang honey trap ay magpapabaon lamang. Sa bawat selula ng pag-ibig ng mga lalaki, matapos ang ilang araw na pahinga, nakaisip si Igang ng isang mahusay na plano. Sa pagkakataong ito, ang focus ay sa aviation, kaya nag-aral si Igang tungkol sa paglipad, first aid, at kilos ng isang flight attendant. Dahil sa kanyang katalinuhan, mabilis siyang natuto ng mag-isa sa loob ng maikling panahon. Hindi nagtagal, matagumpay siyang nagpanggap bilang flight attendant sa isang airline. Sa flight na ito, isa si Chairman Taisu sa mga pasahero. Habang si Igang ay flight attendant, nagpanggap naman si Juho bilang anak sa labas ng may-ari ng airline. Matapos ang hudyat ng mata ayon sa plano, sinadyang bugahan ni Juho ng tubig na may yelo ang mukha ni Igang. Para gumawa ng eksena, ang layunin ay para mapansin ng chairman ang pagkakaroon ng mayamang tagapagmanang ito. Pagkababa ng eroplano, napansin ng chairman na maling maleta ang nadala niya. Sa loob ng maletang nasa harap niya ay puro cash. Ito ay pakana rin ni Igang at Juho kung saan sinadyang pagpalitin ni Igang ang maleta nila sa baggage carousel. Sa gabi, ibinalik ng chairman ang maleta kay Igang ng buo. Sinamantala ni Igang ang pagkakataon para mapalapit sa kanya. Habang umiinom, sinadya niyang ibunyag na si Juho ay ang anak sa labas ng may-ari ng airline. Nagkaroon ng balak ang chairman at agad nag-aya sa isang nightclub para isama si Igang. Nandoon si Juho na nagpapanggap na isang suwail at lasinggong mayamang binata. Sinamantala ng chairman ang pagkakataon para bugbugin si Juho at tinanong siya at si Igang kung paano nila naisampa ang maletang puno ng pera sa eroplano. Sasagot na sana si Juho nang makakita ang mga tauhan ng chairman ng isang video. Sa video, makikita ang totoong anak ng may-ari ng airline na may espesyal na tatoo sa balikat. Agad na sinuri ng chairman ang katawan ni Juho at nakitang wala itong tatoo. Nang malamang peke si Juho, walang awa siyang tinutukan ng baril ng chairman at pinapaamin ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Sa gitna ng panganib sa buhay ni Juho, sinabihan niya ang chairman na tignan ang kanyang kabilang balikat. At totoo nga, nandoon ang tatoo sa kabilang panig. Lumalabas na ang nasa video ay refleksyon lamang sa salamin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang naniwala na ang chairman kay Juho. Sa pag-uwi, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayang maigi si Juho para kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Handa na si Juho rito, nagpanggap siyang isang mayamang binatang sobrang bagot sa buhay at naglalakad ng 4 o 5 aso. Pagkatapos ay dinala niya ang mga ito sa bahay ng isang mayamang mag-asawa sa tabi para magmukhang siya ang may-ari ng mga aso. Nakuhanan ng litrato ng mga tauhan ng chairman ang paglalakad niya ng aso, kaya nabawasan ang hinala nila kay Juho. Kinabukasan, nakipagkita ang chairman kina Juho at Igang at pinadala sila ng 2 maleta sa Pilipinas na may mahigpit na babalang huwag bubuksan. Sinunod ito ni Igang at Juho at maayos na dinala ang mga gamit. Pagkarating sa destinasyon, nakakita sila ng mga staff ng isang motel sa tabi ng daan na nag-aalok sa mga turista. Biglang bumalik ang mga alaala ni Juho. Maraming taon na ang nakalilipas, si Juho ay may-ari ng isang motel sa isang maliit na isla. Sina Igang at James ang mga panauhing nagpa-reserve ng kwarto. Na-in love si Juho sa magandang si Igang sa unang tingin pa lang. Habang nalulunod si Juho sa alaala, hindi niya akalaing paggising niya ay pareho na silang nawala ng malay ni Igang. Lumalabas na may pinakawalang gas sa loob ng sasakyan na nagpawala sa kanilang malay. Nang magising si Juho, laking gulat niya nang makitang nasa loob siya ng isang abandonadong bahay na nakakandado. Sa pagsilip sa bintana, makikitang may mga bantay sa labas. Malinaw na nakidnap silang dalawa. Nagising si Igang maya-maya at nakaharap ang kumuha sa kanila. Ipinagtapat ng lalaki na dati siyang nakipagsosyo sa chairman pero ninakawan siya nito ng mga organ. Kaya ngayon ay gusto niyang maghiganti. Ang 2 maleta ng chairman ay puno ng mga iligal na gamot. Inutusan ng lalaki si Igang na makipagtulungan at ibibigay ang mga gamot sa pulisya ng Korea. Sa oras na iyon, kailangang tumayo si Igang bilang saksi ilaban sa chairman. Nang mag-atubili si Igang, nagbanta ang lalaki na kapag hindi siya pumayag, hindi ito magdadalawang isip na putulin ang isang daliri ni Juho. Hindi sukat akalain na sa halip na magmakaawa, nakiusap pa si Igang sa lalaki na huwag putulin ang middle finger ni Juho, kundi ang ring finger na lang.
para kahit papaano ay may daliri pa siyang magagamit sa pagkain. Kumuha ng kutsilyo ang lalaki at gagawin na sana ang hiling ni Igang na putulin ang ring finger ni Juho. Nanginginig sa takot si Juho habang nakatingin sa kanyang daliri nang biglang may isang sasakyang sumugod sa kanila, ang chairman pala ito. Pagkakita rito, nagtakbuhan ang mga tauhan ng lalaki. Tuwang-tuwa si Juho na parang nakakita ng ginto at sumugod sa yakap ng chairman, nagpapasalamat sa pagdating nito sa tamang oras na parang isang bayani. Pagkatapos, sinisi ni Juho si Igang sa hindi pagmamalasakit sa kanyang daliri pero alam ni Igang na may nakatagong listening device sa maleta ng chairman. Napagtanto niya na ang kidnapping ngayong araw at ang pagbabantang putulin ang daliri ay pawang palabas lamang na inayos ng chairman at ng lalaking iyon. Mabuti na lamang at naging natural ang pag-arte ni Juho ngayong araw. Naniniwala siyang nagsimula na silang pagkatiwalaan ng chairman. Hindi nagtagal, nakatanggap ang chairman ng abiso ng investigasyon mula sa Tax Bureau. Dahil sa kagipitan, nagpasya siyang pabilisin ang plano sa paglilipat ng mga ari-arian at dinala sina Igang at Juho sa kanyang sikretong vault. Ang nakatagong yaman ng chairman ay umabot sa 50 bilyong won at iniutos niyang ilipat ang lahat ng ito sa ibang bansa bago ang susunod na linggo. Dahil sa laki ng halaga, nakaisip si Igang ng paraan para makalusot sa security sa gitna ng peak season ng turismo. Ang mga airline ay magbubukas ng isang espesyal na security lane. Nagplano si Igang na maglagay ng shielding device sa loob ng mga maleta ng pera. Sa ganitong paraan, mahaharangan ang penetration ng X-ray para maayos na makalusot ang mga bagahe sa inspeksyon. Matapos subukan, ang paraang ito ay talagang nakakalusot sa lahat. Ngunit sa araw ng pagsasagawa ng plano, sunod-sunod na aberya ang nangyari. Una, sa waiting room, may asong pang-amoy na nakatukoy ng kakaiba sa maleta. Si Juho, na siyang may dala ng maleta, ay agad na inaresto ng mga pulis sa mismong lugar. Sobrang nag-alala ang chairman dahil ang maletang kinuha ng pulis ay naglalaman ng 1 bilyong won na cash. Hindi nagtagal, pinalaya rin si Juho dahil anak naman siya ng may-ari ng kumpanya. Ngunit ang mabawi ang 1 bilyong won ay hindi naging madali. Nagbanta ang chairman na kapag hindi nabawi ang pera, ipapalibing niya sina Juho at Igang ng buhay. Habang nag-aalala si Igang, hindi sinasadyang nabangga niya ang isang taong nagpapamigay ng flyers. Nang makita ang mga flyers sa lupa, biglang nagkaroon si Igang ng pag-asa at muling nagbigay ng mungkahi sa chairman. Ang chairman ay nagpapatakbo ng isang charity foundation. Kailangan lang gamitin ang pangalan nito para sa isang malakihang donasyon sa ibang bansa. Pagkatapos ay mag-arkila ng charter flight para ikalat ang iligal na pera at itago ito bilang relief goods. Sa ganitong paraan, marangal na maibabiyahe ang pera sa ibang bansa sa ilalim ng pangalan ng tulong kawanggawa. Hangang-hanga ang chairman sa planong ito nang hindi nalalamang nahulog na siya sa bitag. Sa katunayan, ang pagpansin ng aso sa maleta ay dahil palihim na nag-spray si Igang ng isang espesyal na likido rito. Hindi naintindihan ni Juho kung bakit hindi agad iminungkahi ni Igang ang plano sa relief goods sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Igang na ang paggawa ng kaunting aberya ay para tuluyang mawala ang hinala ng chairman. Bukod dito, ang tinatawag na shielding device ay peke lamang na inihanda ni Igang noon pa man. Ang totoo, ito ay isang program lamang na naka-install sa computer. Ano man ang iscan sa computer na iyon ay hindi makikita ang tunay na laman sa loob. Ang lahat ng palabas na ito ay para lamang makuha ang tiwala ng chairman. Ang charter flight at relief goods ang pinakasentro. Matapos madala ang mga tauhan sa loob, susunod na ang ikalawang yugto ng palabas. Sa pagkakataong ito, nagpanggap si Juho bilang direktor ng Charity Foundation para makipagkita sa matataas na opisyal ng airline. Sa pangalan ng donasyon, hiniling niyang i-charter ang buong eroplano. Matapos maayos ang charter flight, hinati ng mga tauhan ng chairman ang 50 bilyong won sa mga kahon at isinakay sa maraming truck na tinaguri ang sasakyan ng relief goods. Di nagtagal, nakarating ang convoy sa paliparan. Maraming kahon ng pera ang unti-unting isinakay sa cargo hold ng eroplano. Sa loob ng eroplano, pabulong na nagtanong si Juho kay Igang kung ano ang susunod, ngunit biglang sumugod ang chairman kasama ang kanyang mga tao. At walang sabi-sabing sinuntok si Juho sa mukha. Lumalabas na sa sandaling iyon, napanood ng chairman ang balita at nalamang ang totoong anak ng may-ari ng airline ay pinatay na sa ibang bansa. Nang mapagtantong nalinlang siya, galit na galit at hiyang-hiya ang chairman. Balak niyang saksakan ng gamot si Juho, ngunit biglang yumanig ng malakas ang eroplano dahil sa matinding turbulence sa labas. Nagmamadaling bumalik ang chairman sa upuan at nagsuot ng seatbelt. Pagtingin sa bintana, tila babagsak na ang eroplano. Matapos ang anunsyo, sinisikap ng piloto na itingala ang ilong ng eroplano para pigilan ang pagbuluso, kasabay ng pag-utos na bawasan ang bigat sa loob ng cabin. Bilang flight attendant, mabilis na isinagawa ni Igang ang utos ng piloto. Tinipon niya ang lahat ng bagahe ng mga pasahero sa cabin, kabilang ang mga kahon ng pera ng chairman at inilabas ang mga ito. Sa sandaling iyon, lumabas ang piloto na walang iba kundi si James. Nag-utos si James na bawasan ang pressure sa loob ng cabin. Agad na binuksan ni Igang ang pinto ng eroplano at isa-isang itinapon ang mga kahon ng pera ng chairman sa ibaba. Nang makitang itinatapon ang kanyang 50 bilyong won, halos mabaliw ang chairman. Sinamantala ni Igang ang pagkakataon para sabihan si Juho na kumuha ng life jacket. Sa tindi ng kaba, isinuot ng chairman ang life jacket at tumalon sa hangaring mahanap ang 50 bilyon. Sa huli, lumapag siya sa isang bunto ng buhangin. Mapalad na ang mga kahon ng pera ay malapit lang. Habang nagagalak ang chairman dahil nahanap ang 50 bilyong won, nadiskubre niyang ang laman ng mga kahon ay puro puting papel lamang.
lumalabas na matapos maipasok ang mga kahon sa cargo hold. Si James bilang piloto ay maagang ipinalit ang lahat. Ngayon, ang 50 bilyon ng chairman ay nailipat na ng tatlo sa kanilang bahay. Nagbukas ng tiyampag sina Igang at James para magdiwang, habang si Juho ay nagsisimula ng malito kung ano ang totoo at ano ang peke. Ipinaliwanag ni Igang na ang pagpapanggap ni James bilang kapitan para mapalapit sa chairman ay totoo. Ngunit nang makitang mahirap makuha ang tiwala nito, pinili ni James na umatras. Ang pagkakabugbog niya sa chairman ay peke lamang. Ang totoo ay nang makitang masyadong maduda ang chairman at hindi kumukontak, nagpa siya silang baguhin ang plano at isali si Juho. Ang dahilan ay dahil ang katapatan at pagkainosente ni Juho ang makakapagpaluwag sa pag-iingat ng chairman. Bago simulan ang plano sa eroplano, naghanda ng husto si Igang. Maaga niyang kinalkula ang pressure at ang sitwasyon ng decompression sa cabin para matiyak na ligtas ang operasyon. Hindi rin nagpahinga si James, ang mga bali ay peke, habang nagkukunwaring nakaratay sa kama. Gumawa si James ng mga peking dokumento ng Tax Bureau habang abala rin sa pagkontak sa mga kakilala para mapakiusapan ang isang dating tauhan na magpanggap bilang palihim na photographer ng chairman. Bukod sa pagtatabi ng malaking bahagi ng nakuhang iligal na pera, ang tatlo ay nag-donate rin ng bahagi ng hindi nagpapakilala sa simbahan na inagawa ng lupa ng chairman. Kasabay nito, gamit ang mga sapat na ebidensya, isinumbong nila ang masamang chairman para maaresto ito. Matapos ang lahat, nilihim ni Igang kina James at Juho at mag-isang pumunta sa isang silid na may board game. Ang board game sa harap niya ay may kaugnayan sa isang lumang kwento 25 taon na ang nakalilipas. Noong bata pa, isinaayos na makipaglaro si Igang sa isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim at may maskara. Para kay Igang, ang mga misteryosong nakaitim na iyon ay isang nakakatakot na alaala. At ngayon, bukod sa board game, mayroon ding clipping ng balita tungkol sa isang kidnapping at ang sentro ng balitang iyon ay si Juho. Sa isang party, isang magandang babae ang pilit na umaakit sa isang sikat na pintor. Sa harap ng pintor na nag-aalab ang pagnanasa, hindi niya alam na nahulog na siya sa bitag na inihanda nito. 3 buwan ang nakalilipas, si Juho na miyembro ng grupo ay may nakaharap na problema. Nang araw na iyon, ang may-ari ng tinutuluyang bahay ay kumontak kay Juho para pakiusapang tignan ang sitwasyon. Dahil ilang araw nang hindi kumukontak ang anak nito. Noong mismong gabing iyon, naaksidente ang babae sa sasakyan at dinala sa ospital. Bagamat hindi malubha ang sugat, tila may nangyaring masama sa kanya dahil nanatili itong tahimik at walang kibo. Pinuntahan ni Juho ang kwartong tinutuluyan ng babae. Siya ay isang estudyante ng sining. Ang mga slogan sa dingding ay sapat na para patunayan ang kanyang pagsisikap para sa pangarap. Napansin ni Juho ang isang diary. Matapos basahin, nalaman niya ang nakakatakot na karanasan na pinagdaanan ng babae. Ang karanasang ito ay may kaugnayan sa isang lalaking nagngangalang Munghan. Ang lalaking ito ay isang sikat na art critic sa buong bansa na may matalas na mata sa sining at mabilis na nakikilala ang galing at katotohanan ng isang obra. Nitong mga nakaraang taon, dahil sa pagmamanipula sa media, sumikat ng husto ang kanyang pangalan. Kalahating taon ang nakalilipas, pumunta si Munghan sa universidad bilang guest professor at nakilala ang babaeng si Bora. Ngunit ang Munghan na ito ay panlabas lamang ang ganda, hungkag ang loob. Mukhang artista sa labas pero sa katunayan ay isang hayop na ginamit ang pagtuturo kay Bora para paulit-ulit itong bastusin ng palala ng palala. Galit na galit si Juho at nangakong kukuha ng hustisya para kay Bora. Ngunit sa pagkakataong ito, walang balak sumali si Igang. Ang dahilan ay sa tingin niya, walang malaking kayamanan ang Munghan na ito at wala siyang gana sa mga maliliit na panloloko para lang sa barya. Napilitan si Juho na lapitan si James. Hindi siya nag-atubiling tawaging Big Brother si James at nangakong ibibigay ang lahat ng kanyang parte rito matapos ang trabaho. Dahil sa tuwa, pumayag si James. Mula noon, habang wala si Igang, sinimula ng 2 lalaki ang plano sa paghihiganti. Una, sila ay nagpanggap ng mga fire safety inspector para legal na makapasok sa bahay ni Munghan at maglagay ng mga listening device at CCTV sa lahat ng dako. Pagkatapos ay sinimulan nila ang pagsubaybay ng 24 oras, naniniwalang ang mga kagamitang ito ay makakatulong para mailantad ang tunay na kulay ng lalaki. Sa pamamagitan ng CCTV, nadiskubre nilang si Munghan ay isang taong sobrang bilib sa sarili na wala ng lunas. Kahit naliligo ay tinitingnan ang kanyang ari na tila ba isa itong Diyos. Kahit sa pagdumi, pakiramdam niya ay mas maganda ang kanyang dumi kaysa sa iba. Bukod doon, ang pinakasentro ay madalas tumulong si Munghan sa pag-appraise ng mga painting pero sinasadya niyang sabihing peke ang mga tunay para mabili ito sa napakababang presyo at pagkatapos ay ibebenta sa presyong 100 beses ang taas. Nang makita ang kanyang walang kahihiyang pagsisinungaling, hindi napigilan ni Juho at James ang magmura at tawagin siyang isang tunay na manloloko. Bukod sa pagnanakaw ng pera, nalaman din nilang sangkot si Munghan sa iligal na bentahan ng mga cultural heritage. Ang kanyang mga gawain ay lumampas na sa karaniwang panloloko. Habang abala ang 2 lalaki sa pagsubaybay, si Igang na naiwang mag-isa sa bahay ay gumawa ng paraan para malibang, ngunit lahat ay tila boring para sa kanya. Sa huli, nagpasya siyang pumunta sa tindahan. Naghahanap si Digiang ng mga librong may kinalaman kay Munghan, gamit ang kanyang kakayahang mabilis sumipsip ng kaalaman. Sa madaling panahon ay naisulo na niya ang background nito at nalamang ang pinakamalaking talento ni Munghan ay ang pagpuna sa mga sikat na painting at pagtuklas ng mga bagong talento. Habang nangyayari iyon, tumigil ang tingin ni Digiang sa isang painting na nadiskubre ni Munghan, isang larawan ng misteryosong taong nakaitim. Hindi malimutan ni Digiang na ang trauma ng kanyang pagkabata ay may malalim na koneksyon sa painting na ito upang imbestigahan ang lihim sa likod ng likhang sining.
Desidido si Digyang na sumali sa grupo, sina James at Guho ay nag-ulat ng pag-usad ng pagmamatsyag kay Digyang. Maraming araw na surveillance ang nagpatunay na ginagamit ni Mong Han ang mga sining para sa illegal na slush fund ng mga matataas na tao sa politika. Tuwing gagamit ng pera ng kumpanya para bumili ng painting, gagawa siya ng kaparehong-kaparehong kopya. Pagkatapos ay isasabit ang kopya sa lobby ng kumpanya, habang ang totoong painting ay gagamitin para sa slush fund ng chairman ng isang korporasyon. Ayon sa taya, ang dami ng mga chairman na nakasalamuha ni Han ay tiyak na hindi na mabilang. Nakita ni Digyang ang oportunidad sa negosyo mula rito at nagpa siyang kumuha ng malaking halaga mula sa matabang tupang ito. Para maakit ang lobo sa loob ay kailangan ni Digyang ng pain at ang pain na iyon ay ang kanyang sarili. Nagkataong ngayong araw si Mong Han ay nag-organisa ng isang art auction. Nagpanggap si Digyang bilang procurement director ng isang nangungunang auction company sa mundo. Agad siyang bumili ng ilang painting sa exhibition ni Mong Han. Agad namang sinamantala ni Mong Han ang pagkakataong lapitan ang mayamang kliyenteng. Maganda na at mayaman pa. Pagkatapos ng auction ay inimbitahan niya si Digyang para maghapunan. Sa hapunan ay sadyang binanggit ni Digyang na ang kanyang auction company ay positibo sa pag-unlad ng sining sa Korea at inaasahang magkakaroon pa ng maraming hakbang sa merkado sa hinaharap. Gayunpaman si Mong Han ay tuso at mas mahirap harapin kaysa sa inakala nila. Para beripikahin ang pagkatao ni Digyang ay sadyang binanggit niya ang head of legal ng auction company, si Digyang. Dahil hindi handa ay nakadepende na lang sa sitwasyon, habang naghahanap ng business card, sa bag nang magsimulang magduda si Mong Han, buti na lang at tahimik na tumulong sina James at Guho. Mabilis nilang hinanap ang impormasyon ng head na ito sa internet at ipinaalam kay Jiang sa pamamagitan ng maliit na mikro sa tenga. Kahit nakapagbigay si Digyang ng sagot ay puno pa rin ang duda ang mukha ni Mong Han. Sa gitna ng pagkain ay nagdahilan siyang aalis, pero ang totoo ay para kumontak sa kakilala para magtanong. Buti na lang at naihanda ni Digyang ang mga pangunahing impormasyon. Ang schedule na sinabi niya ay tugmang-tugma sa nalaman ni Mong Han. Hanggang sa puntong ito ay pansamantalang isinantabi ni Mong Han ang duda sa babaeng nasa harap niya. Nang mapansing kumagat na ang isda, agad na binasag ni Digyang ang script at nagbigay ng mga mapanuksong pahiwatig kay Mong Han. Sinimulan ang planong gamitin ang kanyang ganda na matagal na niyang inaasahan. Kumagat nga si Mong Han. Pagkatapos ng hapunan ay pinigilan niya si Digyang ng akmang aalis na ito. At binigyan siya ng imbitasyon sa isang charity auction. Umaasang pagbibigyan siya ni Digyang. Hindi nagtagal ay naganap ang charity auction. Tinanggap ni Digyang ang paanyaya. Sa auction ay nagpanggap si James bilang singer para buhayin ang kapaligiran sa sayawan. Para bigyan si Digyang ng pagkakataong makasayaw si Mong Han, habang sumasayaw ay gumamit si Digyang ng mapanuksong tingin at hininga para akitin ang lalaki sa harap niya. Hindi nga nakatiis si Mong Han sa tukso at dinala si Digyang sa kanyang opisina. Sa pagkakataong iyon, si Guho bilang waiter ay nakuha ang basong na inuman ni Mong Han at matagumpay na nakuha ang fingerprints dito. Sa opisina ay ginamit ni Digyang ang mapanuksong tono para asarin ang lalaki sa kanyang harapan. Kahit nag-aalab ang pagnanasa ni Mong Han, hindi niya nakalimutang itago ang settlement document sa vault sa likuran. Tahimik na itinutok ni Digyang ang bag na may sensor sa vault. Sa dilim ay madaling nakuha ni Guho ang password. Nang magtagumpay si Guho, patuloy na ng akit si Digyang at sumandal kay Mong Han saka nagdahilang ilalabas siya. Agad na sumabay si Guho gamit ang fingerprints para buksan ang pinto ng opisina at hanapin ang vault para patagalin ang oras para kay Guho. Si Digyang sa labas ay hindi nakalimutang makipag-flirt kay Mong Han. Laking gulat nang biglang may bumusina na ikinagulat ni Mong Han, dahilan para makita niya ang liwanag ng flashlight sa loob ng opisina. Agad na nag-utos si Mong Han sa guard na suriin ito habang ang duda kay Jiang ay muling nabuhay sa kanyang puso. Pagkatapos ng auction ay nagsimula si Digyang ng bagong plano. Nag-makeup siya gaya ng sikat na si Frida Kahlo. Idineklara na gagawin niyang mapansin siya ni Mong Han bilang isang bagong pintor na may pambihirang talento para isagawa ang plano. Si Digyang ay nagpinta ng cute na bersyon ng girl with pearl earring pero pinagtawanan lang ni Guho at James dahil sa pangit na galing sa pagpinta. Pagkatapos ng biro ay dinala ni Digyang sina James at Guho sa isang dating kakilala, isang pintor na eksperto sa pamimeke ng painting. Pagdating ay mabilis na pumili si Digyang ng painting na pepekin sa kamay ng pintor na ito at sa husay ng teknik, isang perpektong kopya ang mabilis na nabuo marahil kahit ang orihinal na pintor ay hindi ito makikilala. Nagpanggap si Guho bilang isang negosyante. Dala ang painting na ito kay Mong Han para ipasuri, habang seryosong sinusuri ni Mong Han para maabala ang atensyon nito. Sina Digyang at James ay naghanda sa itaas, parehong nagpanggap bilang chairman at secretary. Sadyang nagmisteryoso at gumawa ng maingay na tunog. Buti na lang sa pagkakataong ito ay hindi nakita ni Mong Han ang mali sa painting, matapos makita ang certificate at marinig ang kwento ni Guho tungkol sa pinagmulan nito. Kitang-kita ang pananabik sa mata ni Mong Han at kinumpirmang ito ay totoo. At gusto pa itong bilhin sa malaking halaga. Ang tatlo ni Digyang ay tuwang-tuwa, pero pauwi na sila nang makitang ang pintor na gumawa ng peke ay hinuli ng pulis. Mas malala pa, tila nakita rin si Digyang ni Mong Han na nasa kabilang panig ng kalsada. Buti na lang at nakapagtago ang tatlo kaya hindi sila napansin ni Mong Han. Sa oras na ito ay nakatanggap si Guho ng tawag mula kay Mong Han na makipagkita bukas sa seryosong tono. Sa pagkikita ay dumiretso si Mong Han sa punto. Tinanong si Guho kung kilala ang taong nagngangalang Ehe. Iyon ang pangalan ng pintor na hinuli. Sa matalim na tingin at paggipit ni Mong Han, si Guho ay nabulol sa kaba. Laking gulat nang biglang yumuko si Mong Han para humingi ng paumanhin kay Guho. Sinabing siya ang nagsumbong sa painting na
dinala ni Guho, lumalabas na noon pa man ay nalaman ni Mong Han na peke iyon, habang nag-uusap ay walang tigil sa pagyayabang si Mong Han na siya ay isang eksperto na walang kapantay, kahit anong peking painting ay hindi makakalusot sa kanya, buti na lang hindi napansin ni Mong Han ang pagpapanggap ni Guho at binigyan pa siya ng imbitasyon sa charity auction dahil sa pagbubunyag sa peking painting, muling nakakuha si Mong Han ang atensyon ng media. Dito nalaman ng grupo ni Digyang na mas mahirap harapin si Mong Han kaysa sa inakala nila, pero mabilis na nakaisip si Digyang ng bagong paraan, ang hanapin ang transaction records ng sining ni Mong Han. Naniniwala siyang sa librong iyon ay nakatala ang lahat ng lihim na transaksyon ng pera sa mga politiko. Para makuha ang libro ay tinarget ni Digyang ang auction party na ito, gaganapin ang party sa pribadong villa ni Han at ang opisina niya ay nandoon din, sigurado si Digyang na nakatago doon ang libro. Sa araw ng party ay parehong gumamit ng peking pagkakakilanlan sina Digyang at Guho. Sa labas ay isang singer ang inimbitahang mag-perform. Lumitaw si James bilang security personnel, sinamantala ang pagkakataon na patulugin ang singer, kinuha ang imbitasyon at kampanteng pumasok sa party. Sa loob ng villa ay nagaganap ang auction. Nagkaintindihan sina Digyang at Guho na magpanggap na magbid para makuha ang tiwala ni Mong Han. Sa perpektong koordinasyon ng grupo, nakuha ni Guho ang password ng vault. Sumunod ay nagpanggap si Guho bilang waiter, dala ang alak na may gamot para sa mga tauhan sa central control room. Matapos mapatulog ang tao ay pinatay niya ang buong security camera system. Pagkatapos ay ginamit ang fingerprints para makapasok sa opisina ni Mong Han, ginamit ang password sa vault at matagumpay na nahanap ang nakatagong is. Gayunpaman, habang kinokopya ang data mula sa VST, si Mong Han sa ibaba ay aksidenteng napansin ang ilaw sa opisina at agad na tumawag ng security. Mabilis na kumilos si James gamit ang pagiging singer para ituro ang daloy ng tao sa party. Gumawa ng harang sa daan ng security, maya-maya ay natapos ni Guho ang pagkopya, gumamit ng spray para atakihin ang security at matagumpay na nakatakas. Sa huli ay nagpalit siya ng damit na pangnegosyante, tapos na ang lahat. Nang makitang parang nagdududa ang tingin ni Mong Han, pinilit ni Digyang na maging kalmado, buti na lang nahulog na ang lalaki sa bitag noon pa man. Seryoso lang nitong binalaan si Digyang na mag-ingat, saka nagmamadaling bumalik sa opisina para tingnan ang vault. Nang makitang nandoon pa ang X, agad siyang nakahinga ng maluwag. Dinala ng grupo ni Digyang ang X pauwi, pero nalaman nilang hindi records ang laman, kundi napakaraming surveillance video. Sa video ay maraming batang pintor ang nakakulong para gumawa ng peke. Kapag pagod na ang mga pintor ay tinuturukan sila ng mga tauhan ni Mong Han ng stimulants. Ginagamit sila para gumawa ng mga peking painting. Sa mga batang pintor na ito ay nahanap ni Guho ang pangalang Buddha, lumalabas na noon ay nakulong din dito si Buddha at minanipula ni Mong Han. Para malaman ang lahat ay pinuntahan ni Guho si Buddha sa ospital. Sa pag-aalaga ni Guho ay sa wakas ikinuwento ni Buddha ang katotohanan, nilapitan siya ni Mong Han dahil sa kanyang talento. Inimbitahan siyang maging intern sa kumpanya, pinangakuan na pagkatapos ng internship ay magkakaroon siya ng solo exhibition. Para sa mga estudyanteng pintor gaya ni Buddha, ang magkaroon ng exhibition ang pinakamalaking pain. Dahil sa pangarap ay naniwala si Buddha sa mga salita ni Mong Han, pumunta siya sa isang bahay at ayon sa utos nito ay walang tigil na nagpinta ng peke. Sa sobrang pressure ay unti-unting bumagsak ang mental ni Buddha. Ang mga peking painting ay nagsimulang magkaroon ng mali sa detalye. Sa oras na ito ay hinubad ni Mong Han ang kanyang mabait na maskara, direktang nilait ang galing ni Buddha at pinalaya siya para hindi masira ang kanyang karir. Bago umalis ay hindi nakalimutang bantaan ni Mong Han si Buddha, sinabing ang kamera sa kwarto ay sapat na ebidensya na kusa siyang gumamit ng droga. Kung mabubunyag ay magiging adik si Buddha at bibigin ang kanyang ina. Sa gabing pinalaya siya ay sobrang gulo ng isip ni Buddha. Puno ang kanyang utak ng panlalait at biro ng lalaki dahil sa isang sandali ng kawalan ng ingat ay naaksidente siya sa kotse. Matapos marinig ang kwento ni Buddha ay sobrang galit si Guho at nangakong maghihiganti para sa kanya at sa iba pang mga batang pintor. Nagdala si Guho ng side dish na gawa ng ina ni Buddha, tinikman ito ni James at sinabing ang lasa ay isang sining. Ang simpleng salitang ito ay nagbigay ng inspirasyon kay Digyang para maisip ang susunod na hakbang laban kay Mong Han. Ayon sa plano ni Digyang, muling nagpanggap si Guho bilang negosyante para makipagkita kay Mong Han. Sa pagkakataong ito ay nagdala siya ng maraming painting. Partikular na napansin ni Mong Han ang isang oil painting at walang tigil sa pagpuri na ito ay perpekto. Sinabi ni Guho kay Mong Han na ang painting na ito ay ipininta noong 1933. Ang pintor ay isang hindi kilalang babae na maagang namatay sa sakit. Hindi nagtagal ay dinala ni Mong Han ang painting na ito sa isang auction exhibition at idinetalye ang sining nito. Binigyang diin na ang pintor ay isang nadiskobring henyo. Agad na gumastos si Digyang ng 100,000,000 won para bilhin ang painting. Pagkatapos ay patuloy niyang inakit si Mong Han na sinasabing ang ginawa niya ay isang investment at naniniwalang ang pintor na ito ay may iba pang mga gawa. Sa kasakiman ni Mong Han ay nahulog siya sa bitag. Kung bibilhin ng kumpanya ni Digyang ang lahat ng gawa ng pintor na ito ay magiging malaking kita para sa kanya. Sa pag-iisip nito ay kinontak ni Mong Han ang sekretary para ipahanap ang balita tungkol sa mga natitirang gawa ng babaeng pintor ay mabilis na kumalat. Hindi nagtagal ay nakatanggap ng balita si Mong Han na may isang antique dealer na may painting na katulad ng estilo niya. Nagmamadaling pumunta doon si Mong Han at pagkatapos suriin ay kinumpirmang ang painting na ito ay gawa nga ng babaeng pintor na hindi kilala. Agad siyang nag-alok ng triple ang
halaga para bilhin ito. Kasabay nito ay nahanap din niya ang address ng babaeng pintor sa Isel. Ang address na iyon ay nasa isang probinsya. Ang sumalubong kay Mong Han ay isang matanda. Ayon dito ang babaeng pintor ay ang kanyang tiyahin na maagang namatay. Dinala ng matanda si Mong Han sa bodega. Sa loob ay marami pang likha ng babaeng pintor. Ikinuwento ng matanda ang madamdaming kasaysayan na ang kanyang tiya ay ipinanganak sa panahon ng hirap. Mahirap ang pamilya at sakitin pa. Para may pambili ng gamit sa pagpinta. Kailangan niyang walang tigil na magtrabaho hanggang sa tuluyang naubos ang lakas at pumanaw sa isang gabing may niebe. Ang kwento ay inilahad ng buhay na buhay, kaya lubos na naniwala si Mong Han. Nag-alok pa siya ng 300 milyon para bilhin ang lahat ng gawa ng pintor. Laking gulat nang biglang sumulpot si Digyang. Hindi nagsalita at agad itinaas ang presyo ng 10 beses. Maliban kay Digyang, ang negosyante na si Guho ay dumating din at sumali sa auction. Dahil dito ay nagmadali si Mong Han at sumigaw ng presyong 5 bilyong won at sa huli ay nagtagumpay. Na mabili ang lahat ng painting mula sa matanda. Matapos mabili ang mga painting ay hindi nag-aksaya ng oras si Mong Han at agad nag-organisa ng press conference para sa auction bago ipakita ang mga likha. Inihayag muna ni Mong Han ang self-portrait ng hindi kilalang babaeng pintor. Laking gulat ng isang babae mula sa madla ang tumayo at nagsabing ang nasa portrait ay siya. Pero hindi siya ang pintor na maagang namatay kundi isang may-ari ng inn sa tabing dagat at siya ring ina ni Bora. Pagkatapos magsalita ay pumasok si Bora. At tinanong si Mong Han kung nagustuhan ba ang kanyang mga painting. Lumalabas na ang tinatawag na huling likha ng hindi kilalang pintor ay gawa lahat ni Bora. Ilang araw ang nakalipas ay pinuntahan ni Digyang si Bora at kinumbinsi siyang gumanti. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Digyang ay nagpinta si Bora ng maraming larawan. Kabilang na ang portrait ng kanyang ina, sa huli ay pinatanda nila ang mga painting na ito para magmukhang mga antigong obra. Nang malaman ang katotohanan ay nagitngit sa galit si Mong Han. Pero agad niyang nakita sa malaking screen na ipinapalabas ang video, kung saan ikinukulong niya ang mga batang pintor. Sa oras na ito ay tuluyang nabunyag ang totoong pagkatao ni Mong Han. Agad ding dumating ang pulis para arestuhin siya sa iba't ibang kaso. Ang problema ni Bora ay perpektong naresolba. Pero ang lihim ni Digyang ay nagsisimula pa lamang. Sa totoo lang ay lihim na kinopya ni Digyang ang transaction records ng painting na Haunted Castle mula sa ISP ni Mong Han. Ang kastilyong iyon na may mga misteryosong taong nakaitim ay ang bahay ni Digyang noong bata pa siya. Ang kastilyo noon ay sira-sira na ngayon. Ang painting ng mga taong nakaitim ay wala na rin. Pero ang takot sa puso ni Digyang ay hindi pa rin nawawala. Nagising si Guho at nalamang nasa loob siya ng isang hospital room. Ipinaliwanag ng isang bata na sasailalim siya sa endoscopy. Ang bata ay nagngangalang Jehi, isa ring pasyenteng naghihintay ng operasyon. Kahit bata pa si Jehi ay napakatalino at bibo. Mabilis niyang naipaliwanag ang sakit ni Guho gaya ng isang batang doktor, kaya kahit ang isang Digyang nakilala sa pagiging madaldal ay natalo sa batang 10 taong gulang na ito. Sa sandaling iyon ay isang gwapong doktor ang pumasok sa kwarto. Balak sana ni Digyang na mang-akit sa kanya, pero nang makitang hinaplos ng doktor ang ulo ni Jehi, agad nagbago ang kanyang ugali. Si Digyang at Jehi ay parang iisang hulma lang, parehong ayaw na hinahawakan ang kanilang ulo. Kaya sa sandaling iyon ay parehong nagpakita ng galit ang matanda at ang bata. Habang nag-uusap ay napansin ni Digyang na ang sakit ni Jehi ay tinatawag na cortation ng aorta. Hating gabi ay nakita ni Guho na ang batang si Jehi na masayahin sa umaga ay mag-isang nagtatago sa hagdan at umiiyak. Nag-search siya sa internet tungkol sa sakit ni Jehi at nalamang ito ay isang uri ng congenital heart defect na nangangailangan ng madalas na pagpapa-ospital. Hindi nagtagal ay natapos ang operasyon ni Guho at nakalabas na. Bago umalis ay binigyan niya si Jehi ng isang teddy bear at nangakong pagbalik niya para magtanggal ng tahi ay sasamahan niya ang bata sa claw machine. Makalipas ang ilang panahon ay bumalik si Guho sa ospital pero hindi nahanap si Jehi. Kasama niya sina Digyang at James nang makita ang ina ni Jehi sa labas na may dalawang protest sign. Biglang naalala ni Digyang na ang gwapong doktor noong araw na iyon ay parang hindi alam ang detalye ng sakit ni Jehi. Naghinala siya na baka hindi ito ang doktor. Na talagang nag-opera sa bata, ang nadiskubre ni Guho ay nagpatunay sa hinala ni Digyang. Habang hinahanap si Jehi ay aksidente niyang narinig ang dalawang doktor na nag-uusap. Ang isa sa kanila ay ang gwapong doktor noong nakaraan. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Guho na ang ospital ay nagsagawa ng ghost surgery para kay Jehi at nagdulot ng medical accident. Silang tatlo ay pumunta kay Lee Sigang-sik, ang nakipag-usap sa gwapong doktor. Ikinuwento ni Lee Sigang-sik ang buong katotohanan. Ang gwapong doktor ay anak ng direktor ng ospital. Isang mayamang anak na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig para makaakit ng mga Jehi na pasyente. Binuo ng ospital ang imahe niya bilang isang henyong surgeon, pero sa katunayan ay napakahina ng kanyang kakayahan. Ang mga malalaking operasyon sa nakalipas na mga taon ay si Lee Sigang-sik ang gumagawa bilang kapalit, pero lahat ng papuri ay napupunta sa anak ng direktor. Ganoon din ang nangyari sa operasyon ni Jehi. Noong araw na iyon ay binigyan ng ospital si Lee Sigang-sik ng napakaraming operasyon para sa mga SE. Nang turn na para kay Jehi, dahil sa sobrang pagod ay aksidenteng nagkamali si Lee Sigang-sik. Nag-imbestiga si James at nakumpirmang si Lee Sigang-sik ay nagtapos na valedictorian sa med school, pero dahil sa utang ng pamilya ay kailangan ng pera agad. Kaya ginamit ng ospital ang pera para igapo siya at piliting mag-opera kapalit ng anak ng direktor. Gayunpaman ang totoong utak sa likod ng lahat ay ang ina ng gwapong doktor, ang mismong direktor ng ospital.
Ginagamit ng direktor ang pera para uriin ang mga pasyente sa iba't ibang antas. Ang mga ordinaryong pasyente na walang pera ay pinapabayaan at ang kanilang operasyon ay laging nadedelay. Sa kabilang banda ang mga na may pera ay binibigyan ng prioridad sa operasyon. Matapos ang aksidente kay Jehi, nakiusap si Sigang Sik sa direktor para sa isang operating room para sa pangalawang operasyon ng bata, pero walang kahit anong awa ang direktor. Sa tingin niya, walang may dudulot na pakinabang si Jehi sa kanya, kaya kahit mamatay ito sa operating table ay wala siyang pakialam. Hinarap niya ang pagsusumamo ni Sigang Sik gamit ang mapagmataas na ugali at pinag-utusang mag-focus na lang sa mga operasyon ng na pagkakakitaan ng pera. Nang marinig ang malupit na gawain ng direktor, nagpasya si Digyang na simulan ang planong gantihan siya para maranasan niya ang pait ng pagdurusa. Bago kumilos ay espesyal na binisita ni Digyang ang kwarto ni Jehi. Tinitigan ang bata. Naalala ni Digyang ang sarili niya noong 10 taong gulang pa lamang. Sumumpa siya na ibabalik ang lahat ng dinanas ni Jehi sa mga taong iyon. Dahil sa pagsisikap ng tatlo, mabilis na nailipat si Jehi sa ibang ospital para sa emergency surgery. At opisyal na ring nagsimula ang kanilang plano. Noong araw na iyon ay pumunta ang direktor sa isang mall para bumili ng mamahaling bag. Gayunpaman sinabi ng staff na ang bag na gusto niya ay may nagpareserba na. Agad na inilabas ng direktor ang kanyang Black Diamond membership card. At paulit-ulit na itinusok sa dibdib ng staff habang iniinsulto ito. Dito na pumasok si Digyang ayon sa plano. Inilabas ang kumikinang na Gold Crown membership card at agad binili ang bag na pinili ng direktor. Sa unang pagkakataon ay napahiya ang direktor sa harap ng marami. Sobrang galit ang direktor. Agad namang sumunod si Guho. Nagpanggap siyang staff at binigyan ang direktor ng perfume test paper na may lamang allergen na nagdulot ng walang tigil na pag-ubo nito. Muling lumitaw si Digyang at nagpanggap bilang isang mahusay na manggagamot. Agad na hinulaan ang sakit ng direktor at pinayuhan itong magpatingin agad sa doktor. Nagpatuloy ang plano, nagpanggap si Guho bilang repairman at lihim na nagkabit ng wiretap sa ilalim ng lamesa ng direktor habang itinuturok ang isang espesyal na gamot sa kape nito. Dahil sa epekto ng perfume popper at ng gamot, nagsimulang umubo ang direktor gaya ng inaasahan. Pagkatapos mailatag ang patibong ay lumitaw naman si James, suot ang isang limited edition coat na naglalabas ng dugong bughaw na aura. Sa tamang sandali ng pagdaan sa direktor, hindi nakalimutan ni James na mag-spray ng pabango na may kakayahang magbalik ng alaala ng unang pag-ibig nito, na naging dahilan para hindi siya makalimutan ng direktor. Matapos ang nangyari kay Jehi, si Sigang Sik, dahil sa sobrang pagsisisi ay biglang naglaho ng walang bakas. Dahil sa pagkawala ng mahusay na si Sigang Sik, ang mga operasyon para sa ng ospital ay hindi na maituloy nang magsimulang magkansela ang mga Napilitan ang direktor na maghanap ng ibang doktor na papalit. Para makahanap ng tamang tao, pumunta ang direktor sa isang golf course para maglaro at magtanong-tanong sa mga koneksyon. Sa sandaling ito ay muling lumitaw si James, gaya ng tadhana. Lihim pa rin siyang nagspray ng pabango na nagpapakilig sa direktor at habang nakikipag-usap sa iba. Sadyang ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan, kaya naniwala ang direktor na siya ay isang specialist na nagpapakilala ng mga super Z na pasyente. Agad na sumunod ang direktor at nakipag-usap kay James sa pag-asang may maipakikilala itong mga mayamang kliyente. Nakilala niya para sa ospital. Mabilis na nag-ayos si James at naghanap ng isang chairman na mukhang sobrang yaman at ipinakilala ito sa ospital. Nang makitang may dalang mamahaling tigwanintiya at nagniningning na golden toad statue ang chairman. Tuwang-tuwa ang direktor na parang nakakuha ng ginto dahil sa pagpapakilalang ito ay matagumpay na nakuha ni James ang tiwala ng direktor. Pagkatapos nyon ay dagsa na ang mga pasyente mula sa iba't ibang lugar. Sa pag-iisip nakikita siya ng maraming dolyar sa hinaharap. Sa sobrang tuwa ng direktor ay nanaginip pa siya. Maaari ring tumawa kapag ang isda ay kumagat na sa pain. Ang susunod na hakbang ay matyagang paghihintay sa isang piging ng alak kasama ang direktor. Sa gabi sinadya ni Jim na makinig sa isang tawag sa telepono. Sa pag-uusap ay binanggit niya ang isa pang napakayamang chairman at isang mahusay na doktor na nagngangalang J. Chol. Sinasabing ang chairman na iyon ay itinalaga si J. Chol na magsagawa ng operasyon para sa kanya nang ang relasyon ay naging mas malapit na naglagay si Jim ng gamot sa baso ng direktor na naging sanhi ng pananakit ng dibdib nito. Matapos dalhin ang direktor sa emergency room, mabilis na pinalitan ni Jim ang kanyang CT scan. Ang mga doktor ay nalinlang ng peking resulta ng CT at ibinalita na ang kondisyon ng direktor ay seryoso, ang buhay ay nasa panganib at kailangang operahan agad. Gayunpaman ang operasyong ito ay may napakataas na antas ng hirap sa buong ospital. Bukod kay Dr. Gangsik ay wala nang maisapat na tiwala sa sarili na humawak ng skalpel. Sa kabutihang palad sa sandaling ito ang gwapong anak ng direktor na isang doktor din ay nahanap si Dr. Gangsik, ngunit nang magkita sila, natuklasan niya na sinadya ni Dr. Gangsik na saktan ang sariling daliri upang tapusin ang kanyang karera bilang doktor. Dahil wala na si Dr. Gangsik, ang tanging taong naisip ng direktor ngayon ay si J. Chol na binanggit ni Jim. Isiniwalat ni Jim na si J. Chol ay isang ghost doctor na may nangungunang kasanayan na hindi kabilang sa anumang ospital at ang kanyang mga kliyente ay mga makapangyarihang tao sa politika at negosyo. Nakiusap ang direktor kay Jim na kontakin si J. Chol upang tulungan siyang maoperahan.
Sa sandaling ito matalinong binanggit ni James ang tungkol sa pera at sinabing ang bayad kay Jay Chol ay napakataas na hindi kapani-paniwala. Palihim na tinignan ng direktor ang notebook ni James at nakita ang larawan ni Jay Chol. Nagulat siya nang malaman na ito ang babaeng nakipag-agawan sa kanya sa bag sa mall. Noong nakaraang araw pagkatapos sa ilalim ng paggabay ni James ang direktor ay umakyat sa bundok at sa wakas ay nakatagpo si Jay Chol. Ngayon na ang rurok ng pagtatanghal ni Digyang sa harap ng direktor, si Digyang sa papel na Jay Chol ay nagtuturo sa isang grupo ng mga tao na mag-ehersisyo. Para sa kalusugan sa pagharap sa direktor, sinadyang ilarawan ni Digyang ang kanyang sakit bilang napakalubha. Umiyak ang direktor at nakiusap kay Jay Chol na iligtas ang kanyang buhay sa pakikipagtulungan ni Guho. Binanggit ni Digyang ang napakalaking gastos sa operasyon. Para sa kanyang buhay binaliwala ng direktor ang lahat at sumigaw na pumapayag siyang magbayad kay Jay Chol ng $2.5 milyong. Tuwang-tuwa si Digyang dahil sa wakas ay kumagat na ang isda. Habang nagdiriwang ang tatlo ay nagpadala ng pera ang chairman ngunit nang suriin ang halaga ay kulang ng 1 zero. Matapos ang konfrontasyon idineklara ng chairman na ang natitirang halaga ay babayaran pagkatapos ng operasyon. Para sa grupo ni Digyang ang pagkilos na ito ay parang itinali sila kung hindi mag-oopera. Marahil ay wala silang matatanggap na kahit 1 sentimo. Ang ikinagulat ni Guho at James ay si Digyang na walang anumang kaalamang medikal ay talagang pumayag na operahan ang chairman. Bukod dito ay nagpakita pa siya ng labis na tiwala sa sarili. Hindi nagtagal ay dinala ni Digyang ang kanyang angkat sa operasyon sa harap ng chairman habang nag-oopera ang kanyang anak na gwapong doktor at iba pang mga doktor ay nakatayo sa labas at nanonood sa pamamagitan ng monitor. Ngunit sa katunayan ang monitor ay matagal nang pinakialaman ni James. Ang larawang lumalabas sa harap ng gwapong doktor ay isa lamang peking video na maingat na inihanda. Ang totoo ay sa loob ng operating room si Digyang at Guho ay komportableng nagbibiruan ngunit biglang nagkaaberya ang monitor at nalantad ang totoong eksena ng grupo ni Digyang sa operating room. Nang makitang hindi pa humahawak ng kutsilyo si Digyang nagsimulang maghinala ang gwapong doktor at palihim na kinontak si Digyang. Nang marinig ito ay nataranta si Guho ngunit walang nag-akala na nanatiling mahinahon si Digyang at talagang binalak na umasa sa kanyang sariling natutunang kaalaman sa operasyon upang mabaunan ang chairman. Sinubukan siyang pigilan ni Guho. Alam niyang matalino si Digyang ngunit ito ay isang medikal na operasyon kung saan ang maliit na pagkakamali ay maaaring makamatay. Gayunpaman binaliwala ni Digyang ang payo, humawak ng skalpel at humiwa sa katawan ng chairman kahit na nanonood lamang siya at agad itong sinunod. Ngunit dahil sa kanyang pambihirang talento ay muling naisagawa ni Digyang ang proseso ng operasyon nang perpekto. Mula sa paggamit ng mga kagamitan hanggang sa bawat galaw ng kutsilyo, mukha talaga siyang isang profesional na doktor. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon sa gitna ng operasyon. Ang baguhang si Digyang ay nagkamali rin sa huli na naging sanhi ng malakas na pagdurugo ng chairman. Mabilis na inutusan ni Digyang ang kanyang pangkat na mag-emergency. Nang makitang nasa kritikal na kondisyon ang kanyang ina, ang gwapong doktor ay pumasok sa operating room upang subukang iligtas ang sitwasyon. Ngunit wala siyang tiwala sa kanyang sariling hilaw na kasanayang medikal. Sa sandaling ito lumitaw si Dr. Gangsik sa ospital. Nakiusap ang gwapong doktor kay Dr. Gangsik na iligtas ang kanyang ina at humingi ng paumanhin sa kawalan ng respeto noon. Ngunit sa pagkakataong ito, tila determinado na si Dr. Gangsik. Inulit niya ang eksaktong masasakit na salita na sinabi noon ng gwapong doktor at binaliwala ang buhay ng chairman. Nang makitang umalis ang tunay na eksperto at mamamatay na ang chairman, si Guho ay halos himatayin na biglang pumalakpak si Digyang at masayang nagpahayag ng pag-atras. Lumabas na ang nasa mesa ay hindi ang chairman kundi isang peking manikin na gawa sa silikon at synthetic fiber. Maging ang ginawa ni Dr. Gangsik kanina ay bahagi ng plano ni Digyang noong una. Dahil hindi matanggap ang masasamang gawin ng chairman, si Dr. Gangsik ay labis na nawalan ng gana. Hanggang sa pinuntahan siya ni Digyang, naniwala si Digyang na si Dr. Gangsik ay katulad niya na ayaw ng may iba pang bata na dumanas ng katulad ng sinapit ni Zihi. Upang iligtas ang maraming ordinaryong tao, binigyan ni Digyang si Dr. Gangsik ng isang bote ng ketchup at ilang gasa upang itago ang sugat sa kamay at magpanggap na hindi na makakapanggamot. Pumayag si Dr. Gangsik at nagdagdag pa ng sariling eksena. Papasok siya sa operating room habang isinasagawa ni Digyang ang peking operasyon. Upang ibalik sa gwapong doktor ang lahat ng kanyang dinanas. Nang malaman na ang lahat ay bahagi ng plano ni Digyang, mas lalong nanghina si Guho. Hindi maintindihan kung bakit inilihim ito ni Digyang sa kanya. Ipinaliwanag ni Digyang na dahil noong huli ay sinabi ni Guho na hindi siya naniniwala sa kanyang kasanayan. Mas lalong nawalan ng kibo si Guho. Si Digyang ay talagang taong mapagtanim ng galit. Matapos matanggap ang natitirang pera, ipinadala ni Jim ang totoong kiiska ng chairman sa gwapong doktor. Ang chairman ay natuklasan din na wala siyang anumang bakas ng operasyon sa katawan. Nang ma-realize na naloko siya, agad niyang tinawagan si James. Ngunit syempre ang telepono nito ay hindi na makontak habang ang direktor ay nagwawala. Dahil sa pagkawala ng malaking halaga, si Dr. Gangsik ay buong tapang na humarap sa media upang isiwalat ang lihim tungkol sa pag-oopera niya para sa iba at ibinunyag ang masasamang gawain ng direktor. Ang isa pang magandang balita ay
Naging matagumpay ang operasyon ng batang si Zihi, niregaluhan siya ni Digyang ng isang doll catching machine. Habang pinagmamasdan ang inosenteng bata, biglang naalaala ni Digyang ang sariling kabataan. Si Digyang noong bata ay isang henyo. Balitang ang kanyang ik ay 106 na po, kahit 10 taong gulang pa lang ay alam na niyang gumamit ng hydrogen peroxide at potassium iodide para sa mga eksperimentong pagsabog. Nagpakita ng likas na talento sa math, physics at chemistry. At mayroon ding kakaibang pananaw sa sining at pilosopiya. Bukod dito, si Digyang ay ang tanging anak ng isang nangungunang pamilyang Taikoon. Noong panahong iyon, isa siyang maliit na prinsesa na nabubuhay ng walang alalahanin, at noong taong iyon si Jim ang bodyguard ng batang si Digyang. Sa kanyang ikasampung kaarawan, naghanda ang pamilya para kay Digyang. Nang isang marangyang birthday party, si Jim ang responsable sa pagprotekta sa maliit na prinsesa sa party. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Jim na nakipagpalit ng damit si Digyang sa ibang bata at nawala ng walang bakas nang mawala si Digyang. Naging magulo ang party. Si Jim at ang iba pang mga bodyguard ay naghanap kahit saan, ngunit walang nahanap na anumang pahiwatig. 24 na oras matapos mawala si Digyang, nakatanggap ang pamilya ng tawag mula sa mga kidnapper. Hiniling nila ang 3 bilyon. Bilang ransom, nagulat sa pulis ang mga magulang ni Digyang. Bumuo ang pulisya ng isang task force at nagmamadaling nagsagawa ng paghahanap at pagtugis, ngunit lumipas ang ilang araw ay wala pa ring pahiwatig tungkol sa mga kidnapper. Si Jim ay palihim ding nag-imbestiga. Bumalik siya sa lugar kung saan idinaos ang birthday party noong araw na iyon. Masusing nagmasid at inalaala ang pangyayari. Napansin ni Jim na ang batang si Digyang noon ay kumaway sa isang misteryosong tao na naka-hoodie na may hugis kuneho. Ang tema ng party ay Alice in Wonderland at itinuturing ni Digyang ang lahat sa party bilang isang laro. Upang maging mas masaya ang laro, nakipagpalit ng damit si Digyang sa kanyang kaibigan. Sa damit ng kuneho ay may mga pattern ng bilog at parisukat na nagpahiwatig kay Digyang na ito ay isang puzzle. Kailangang umasa ng bata sa mga pattern na iyon upang mahanap ang taong nagtatago. Mabilis na nalutas ni Digyang ang code ng laro. Matagumpay na nahanap ang mga bagay na may katapat na hugis sa amusement park at sinundan ang ruta hanggang sa isang truck nang hindi inaasahan. Matapos pumasok sa truck, isinara ng lalaking kuneho ang pinto mula sa labas. At doon nakidnap si Digyang. Pagkatapos nito ay nakita rin ni Jim ang misteryo ng laro batay sa mga hugis ng pattern sa damit ng lalaking kuneho. Nahanap niya ang mga katapat na istruktura ng laro. Pagkatapos ay dumaan sa parke at natuklasan ang lugar kung saan nawala si Digyang. Napagtanto na ito ay isang planadong pagkidnap. Nakipag-ugnayan si Jim sa tindahan na gumawa ng rabbit t-shirt. Isiniwalat ng nagbebenta na ang taong iyon ang nagpagawa ng damit at nagdikit ng mga kakaibang pattern sa mga kagamitan sa parke na sinabing magugustuhan ng mga bata. Mula roon ay hinuha ni Jim na ang kidnapper ay tiyak na pamilyar sa pinangyarihan ng party. Pagkatapos ay natuklasan ni Jim na ang surveillance camera sa lugar ng pagkidnap ay kinuha na at ang lahat ng bakas ay perpektong nabura na nagpapahiwatig na mayroong kasabwat ang mga kidnapper sa loob ng hanay ng pulisya. Upang mailigtas ang batang si Digyang sa lalong madaling panahon, nagpunta si Jim sa tanging daan palabas ng parke patungo sa labas at nakakita ng isang supermarket sa kanto. Gayunpaman, sinabi ng may-ari ng supermarket na may kumuha na ng surveillance camera sa labas. Sa kabutihang palad, may isang photographer na kumuha ng larawan dito. Sa pamamagitan ng lens ng photographer, nakita ni Jim ang isang kahina-hinalang sasakyan at iyon ay sasakyan ng team leader ng task force. Kaya naman, nagkabit si Jim ng tracking device sa ilalim ng sasakyan ng team leader at nagsimulang sundan ito. Hating gabi nang sundan ni Jim ang team leader sa isang liblib na arabal at patuloy na sinundan ang kanyang mga yapak. Kasabay nito ang matalinong batang si Jiang ay naghahanap din ng paraan upang iligtas ang sarili. Upang makatakas, aktibong nakipaglaro ng poker si Digyang sa misteryosong tao. Sa bawat laro ay natatalo ng malala ang kidnapper. Sinamantala ni Digyang ang pagkakataon na hilingin na makipaglaro ng hide and seek habang nagbibilang ang kidnapper. Nagtago si Digyang sa storage room gumamit ng hydrogen peroxide at potassium iodide na naroon upang matagumpay na gumawa ng isang pampasabog ng buksan ng misteryosong tao ang pinto. Kinalkula ni Digyang ang oras para sa pagsabog at sinamantala ang pagkakataon na tumakas mula sa villa. Naririnig ni Jim na naghahanap sa labas ang pagsabog at nakita ang eksena ng pagtakas ni Digyang. Sa malayo nakita si Digyang ng misteryosong tao at hinabol. Habang tumatakbo si Digyang nang mabilis humabol si Jim at itinaya ang buhay upang labanan ang kidnapper. Sa gitna ng kadiliman kasabay ng isang putok ng baril, matagumpay na nailigtas si Digyang at ngayon binalikan ni Digyang ang diagram na puno ng mga pahiwatig tungkol sa pagkidnap noon. Natuklasan niya na si Guho na kasing edad niya ay sangkot din sa kaso noong taong iyon. Noong taong iyon, iniligtas ni Jim si Digyang mula sa mga kidnapper at binaril ang isa. Matapos ang pagkidnap, dumanas si Digyang ng dissociative disorder at pumasok sa mahabang panahon ng paggaling. Si Jim naman ay umalis kay Digyang at naging bodyguard ng isang madilim na senador. Sa isang kaganapan, tinulungan ni Jim ang senador na harangan ang mga itlog at harina na ibinato ng mga mamamayan. Ngunit sa kabila nito ay kinamuhian pa rin siya nito noong araw na iyon. Galit na nagbitiw si Jim sa tamang oras, lumitaw ang lumaking si Digyang. Nakilala ni na Digyang at Jim ang isa't-isa
At nagpakita siya ng isang larawan matapos ang pagkidnap noon ang lalaki sa larawan ay nagsumbong sa mga kidnapper sa pulisya kaya nakatanggap ng pabuya na 3 bilyon umaasa si Diggy ang nasasama si Jim sa kanya upang hanapin ang taong ito. Kasama ang plano na sundan ang mga pahiwatig upang mahanap ang mga kidnapper. Determinado na maghiganti para sa nakaraan mula noon ay naging kanang kamay na si Jim ni Diggy at kasama niya ay nagsimula ng buhay ng pandaraya kamakailan ay tinarget ni Diggy ang isang matabang tupa na isang abogadong amoy pera pumunta si Diggy sa abogado. Nagpanggap siyang pangalawang asawa ng isang mayamang matanda at nag-imbento ng kwento na pagkatapos mamatay ng asawa ay nakikipag-agawan siya sa mana laban sa anak ng asawa. Sa unang asawa nang makita ng abogado ang pera ay kuminang ang mga mata nito. Mabilis siyang gumawa ng perpektong plano para maagaw ni Digyang ang ari-arian sa gitna ng maraming tao. Lumapit si Digyang sa abogado at nagpakita ng matinding pasasalamat sa sandaling ito si Jim sa papel na anak ay biglang lumitaw ang anak ay galit na. Pinagalitan ang ina dahil sa pakikipagkita sa ibang lalaki at malakas na sumigaw sa harap ng abogado pagkatapos ay nagpanggap siyang aksidenteng na itulak ng abogado at natumba nagdrama na may dugong tumutulo sa ulo susunod ay ang bahagi ni Guho. Nagsama si Guho ng mga ekstra na nagpanggap na pulis na dumating sa lugar at nagsagawa ng pagsisiyasat sa propesyonal na paraan sinamantala ang pagkakataon para kumbinsihin ang abogado na makipag-ayos sa biktima dahil sa takot na mauwi ito sa kasong pagpatay na pilitan ang abogado na pumayag ang perang nakuha sa areglo ay ibibigay ni Diggy ang lahat sa mga inosenteng tao na pinagsamantalahan ng abogado. Bukod dito sa opisina ng abogado ay nakakita si Diggy ng isang folder ng kaso tungkol sa danyos nang makita ang larawan ng magandang babaeng direktor sa folder. Nalaman ni Diggy na nakahanap na naman siya ng mas matabang tupa ang direktor na si D ay dating star ng patalastas na galing sa beauty pageant pagkatapos ay nagtayo ng brand ng kosmetiko at mabilis na nakamit ang tagumpay na may kitang 500 bilyon taon-taon. Sa labas ang direktor na si D ay pinupuri bilang diyosa na may mabuting reputasyon at imahe, ngunit nalaman ni Diggy sa kanyang investigasyon na sa likod ng kamera ang direktor ay isang malupit na tao na madalas mang-insulto ng mga empleyado. Hinihiling niya na araw-araw silang magtimbang at mahigpit na ipinagbabawal na lumampas sa 20% ang body fat para sa direktor na si D ang ganda at pera ang tanging katotohanan kapag may empleyadong tumaba ng kaunti ay agad niya itong lalaitin ng husto. Hindi lang iyon dahil mayaman ay malupit na tinatapak-tapakan ng direktor na si D ang mga ordinaryong empleyado. Sa tuwing may empleyadong magsasampa ng kaso, gagamit siya ng lahat ng paraan para sirain sila kahit pa isakripisyo ang buong buhay ng kalaban ay hindi siya magsisisi. Ilang taon na ang nakalipas para i-promote ang bagong skincare line ang kumpanya ng direktor na si D ay nakipagtulungan sa maraming beauty blogger pagkatapos ang isa sa mga blogger na ito ay nag-live stream habang sinusubukan ang produkto ngunit hindi inaasahan. Ang pagsubok na ito ang naging simula ng isang bangungot. Hindi nagtagal ang balat ng blogger ay tinubuan ng maraming tagihawat at ang buong mukha ay unti-unting nabulok nang malaman na ang problema ay sa produkto. Kinasuhan niya ang kumpanya ng direktor ngunit pagkatapos palihim na pinalitan ng direktor ang mga sangkap na nagdudulot ng problema sa produkto para linlangin ang lahat sa korte. Ang blogger ay nagsuot ng sexy at makapal na makeup sa isang konserbatibong bansa tulad ng Korea na pagkamalan siyang masamang tao ng hukom at publiko na mukhang pera at umaasa lang sa ganda para mabuhay. Sa kabilang banda ang direktor na si D ay nagmukhang isang matalinong negosyante na madaling makuha ang loob ng mga tao, naging diyosa na simbolo ng kagandahan at katarungan. Dahil dito sunod-sunod na natalo sa kaso ang blogger noong nakaraang buwan, dahil hindi matanggap ay gusto niyang umapela muli, ngunit traidor na ibinenta siya ng sariling matalik na kaibigan. Ang kaibigang ito ay tumanggap ng pera sa kumpanya at palihim na nagpadala ng mga peking mensahe sa telepono ng blogger. Gumawa sila ng peking imahe na ang blogger ay nagsampa ng kaso para lang sa pera at bahay. Hindi na nag-imbestiga ng maigi ang hukom at naniwala agad sa mga ebidensya. Hinatulan siya ng kasong libelo at paninira. Habang ang kumpanya ng direktor na si D ay naging biktima kuno nang matapos ang paglilitis ng araw na iyon, umiyak ang direktor sa harap ng mga reporter at nangakong mananatiling tapat sa pagbuo ng isang tapat at malinis na negosyo. Alam ni Diggy ang naluha ng buhaya lamang iyon para bigyan ng leksyon ang direktor na si D na mahilig sa katanyagan. Nagsimulang kumilos si Diggy at ang kanyang dalawang kasama. Una, si Diggy ay naglagay ng gamit na sisira sa gulong ng kotse ng direktor para maakit siya sa isang talyer. Sa gilid ng daan si Guho sa papel na mekaniko ay naghanda ng device na pang-ubos ng kuryente at palihim na lumapit sa telepono ng direktor at ng kanyang sekretarya. Na naging sanhi ng pagkasaid ng battery ng dalawa, agad na naubos ang battery at hindi makatawag sa insurance. Napilitan ang direktor na pumasok sa talyer para magpaayos. Sinamantala ni Guho ang pagkakataon na palihim na ilipat ang lahat ng laman ng cellphone ng sekretarya kay James na nagkokontrol mula sa malayo. Dahil sa mga datos na ito nalaman ng tatlo ang totoong mukha sa likod ng pagiging diyosa ng direktor na si D. Nalaman din ni Diggy ang dahilan kung bakit nag-imbento pa ng ebidensya ang direktor. Para mabilis na tapusin ang kaso sa blogger, dahil ilang araw mula ngayon ay mag-iimbita ang kumpanya ng mga blogger para sa isang event para makakuha ng mas maraming sikreto. Nagpanggap si Guho na isang babaeng blogger nakilala bilang mask girl. Dahil dito ay madali siyang nakapasok sa event dahil wala pang nakakakita sa totoong mukha ng mask girl. Naniwala ang kumpanya at ang ibang blogger sa kanyang pagkakakilanlan. Ang mga blogger ay
Pinasali sa isang yoga activity para hindi mabuko na pilitan si Guho na magsuot ng yoga attire, habang parang wala ng gana sa buhay kasama ang mga babaeng may magagandang katawan kahit natabingi ang kanyang mga galaw. Swerte namang hindi naghinala ang direktor pagkatapos ng yoga ay oras na para subukan ang skincare products dahil maraming bodyguard sa paligid pasibong tinanggap na lang ni Guho ang skincare dahil walang pagkakataon na kumilos buti na lang ay may naisip na plano si Digyang. Bitbit ang stun gun, nagpanggap sina Digyang at James na mga security staff ng isang mental hospital at pumunta sa kumpanya, sumigaw sila na ang mask girl ay isang baliw na tumakas sa ospital, mabilis na nakipagtulungan si Guho gamit ang dahilan ng pagtakas para pumasok sa opisina ng direktor at naglagay ng listening device sa ilalim ng lamesa. Matapos iyon ay lumitaw sina Digyang at James bilang security para ilabas si Guho dahil sa listening device na laman ni Nadi. Jiang ang kasalukuyang plano ng direktor, balak pala niyang pumirma ng kontrata sa isang sikat na kumpanya sa Europe, ngunit ang kondisyon ay kailangang pumasa sa quality standard ang mga sample ng skincare. Subalit ang bagong produkto ng kumpanya ay puro herbal essence lang ang laman at hindi papasa sa requirements. Bukod dito, dahil sa kontratang ito, kailangan ng direktor ng isang non-professional model. Ang plano ay gagawa ng makeover ang modelong ito, ngunit napakahigpit ng kanyang mga hiling, dapat ay may magandang balat at katawan pero kailangang mukhang promdi para sa gagawing makeover. Maraming nahanap na kandidato ang mga staff. Ngunit lahat ay tinanggihan niya. Nakita ito ni Digyang bilang isang perpektong pagkakataon. Nagsuot siya ng lumang damit na parang taga-probinsya at pumunta sa isang istasyon. Hindi nagtagal ay napansin siya ng isang staff na naghahanap ng modelo. Ang direktor ay tuwang-tuwa sa balat at hitsura ni Digyang, agad siyang inanyayahan na maging modelo para sa kumpanya para sa makeover sa harap ng live stream dahil may magandang basehan. Agad na kumuha ng atensyon si Digyang matapos ang makeup. Nang matapos ang live stream, tiningnan ng direktor si Digyang at humanga sa natural na ganda ng balat nito. Sinamantala ni Digyang ang pagkakataon na ilabas ang isang bote ng rose water at sinadyang ihulog ito. Naging interesado ang direktor sa bote. Kasabay nito, napansin niya na ang balat ng isang empleyado na puno ng tagihawat ay biglang gumanda sa loob lang ng isang gabi. Ipinaliwanag ng empleyado na pinagamit siya ni Digyang ng rose water. Agad na inutusan ng direktor ang sekretarya na suriin ang sangkap nito at ang resulta ay puro natural na elemento na mayaman sa minerals na mabuti sa balat. Naghanap siya sa internet at nalaman na ang rose water ay galing sa isang misteryosong lugar na tinatawag na Fairy Village. Para malaman ang sikreto ng tubig na ito noong gabi ring iyon, pumunta ang direktor sa Fairy Village para tuklasin ang sikreto ng mahiwagang tubig. Pinuntahan ng direktor ang isang publishing house para itanong ang tungkol sa author ng libro ng Fairy Village. Sa lugar na iyon ay naghihintay na si Jim na nagpapanggap na author ayon sa plano. Nagsinungaling si Jim na walang mas nakakaalam sa Fairy Village kundi ang kanyang pamangkin, kaya minaneho niya ang direktor papunta sa Fairy Village para hanapin ang pamangkin. Sa daan ay ikinuwento ni Jim sa direktor ang kwento sa likod ng Fairy Village. Ayon sa alamat, noong panahon ni Joseph sa Fairy Village ay may isang napakagandang babae na nagngangalang Orion. Ang ganda ni Orion ay kinahumalingan ng lahat ng lalaki pati na ng hari. Para makuha si Orion, hindi nag-atubili ang hari na magpalabas ng warrant kahit saan. Nagpadala siya ng mga humahabol para hanapin ang babae sa taong bayan. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, isang humahabol ang nakahanap sa pinagtataguan ni Orion. Sa unang tingin pa lang ay nagkaibigan na ang humahabol at si Orion para protektahan ang maganda nilabanan ng lalaki. Ang utos ng hari para makasama si Orion sa paglalakbay, ngunit nahanap din sila ng hari sa oras ng panganib. Hinarang ni Orion ang isang palaso na ipinatama ng hari sa kanyang kasintahan. Matapos mamatay si Orion, dahil sa galit ay iniutos ng hari na pugutan ng ulo ang humahabol. Sinasabi na ang lugar kung saan sila namatay ay laging may matinding puot, kaya tinawag itong Yakun Honey. May alamat din na sa lugar kung saan namatay si Onion ay may bumalong na sapa at ang mga babaeng uminom at naligo rito ay naging kasing ganda ng mga diwata, kaya tinawag din itong nayon ng mga diwata. Pagkatapos ilahad ang kwentong maingat na hinabi, dinala ni Dem si Direktor Di para makatagpo si Guho na nagpapanggap bilang kanyang apo. Si Guho ay nagpanggap na isang lokal. Kasama si Direktor Di na nagkukwentuhan sa isang tinitimplahan ng tsika sa nayon ng mga diwata. Habang nag-uusap, napansin ni Direktor Di na ang babaeng nagtatrabaho roon ay may napakagandang balat. Sa pagtingin sa paligid, natuklasan niya na lahat ng panauhing umiinom ng tsisa, pati na ang ilang matatanda, ay may balat na may pambihirang ningning. Maging ang mga estudyanteng dumadaan sa labas ay napakaganda rin nang makita ito. Inilabas ni Direktor G ang botelya ng mahiwagang tubig na iniwan ni Jigyang at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Jigyang. Matapos tanggapin ang pera mula kay Direktor Jai, dinala siya ni Guho sa nayon ng mga diwata. Sa daan, namangha si Direktor Jai nang makitang ang babae sa gasolinahan at maging ang mga mongheng naglalakad ay may makikinang na balat. Dahil dito, lalo siyang naniwala sa himala ng sapa sa nayon ng mga diwata. Pagdating sa nayon, sa wakas ay nakita ni Direktor G ang balon na makakapagpabata sa tao nang akma na siyang sasalok ng tubig. Biglang lumitaw si Jigyang sa papel ng isang simpleng babaeng nagngangalang Onsel. Tinanong ni Direktor Jai kung ang balat ba ng mga babae rito ay gumanda dahil sa sapa. Sa tulong ni Guho, si Jigyang sa papel na
Onsel ay dinala si Director G sa kanilang bodega na puno ng napakaraming banga na naglalaman ng mahiwagang tubig mula sa sapa. Sinabi ni Ansel kay Director D na ang kanyang ninuno ay isang mangangalakal ng kosmetiko noong panahon ng Joseon. Lalong naniwala si Director D na ang tubig na ito ay isang natural na toner na ipinasa sa bawat henerasyon. Nais pa sanang magtanong ni Director D, ngunit biglang nagpakitang gila sa pag-arte si Digyang. Hindi siya sumagot kundi tumakbo sa silid at umiyak ng humahagulgol ayon sa plano. Agad na nagpaliwanag si Guho na 10 taon na ang nakakaraan ay may kumpanya ng kosmetiko na gustong kumuha ng mahiwagang tubig. Ngunit ang perang pambayad ay kinuha ng ama ni Ansel para pambayad sa sugal at naglaho na. Dahil dito, naniwala si Ansel na ang pagkawala ng ama ay dahil nalabag niya ang bawal sa nayon, lumabas na ang nayon ay may panuntunang hindi pwedeng ituro ang sikreto ng tubig sa labas. Nagsimulang mag-alala si Director D. Sa pagkakataong ito, nagmungkahi si Uho na si Ansel ay nagbabayad ng utang ng ama sa loob ng maraming taon. Kung mabibili ni Director G ang lupang ito para mabayaran ang utang, marahil ay papayag siyang ibigay ang sikreto. Nagkaroon nga ng balak si Director Duay na kapag nakuha ang sikreto at patent, kikita siya ng malaki. Sa loob ng bahay, kinakabahang nagbibilang ng segundo si Digyang. Habang naghihintay sa pasya ni Director Due, ngunit hindi madaling naglabas ng pera ang direktor at umalis na lamang, bumalik sa tinitimplahan ng tsa. Nagkunwari si Dayam na masakit ang tiyan at agad na tinawagan ang direktor na namamahala sa eksena roon. Para madagdagan ang isa pang eksena, lumalabas na ang mga babaeng may magandang balat ay mga ekstra lamang na nahanap ni Digyang sa pamamagitan ng isang audition, sa gitna ng emergency. Mabilis na inilagay ng direktor ang mga ekstra sa kanilang pwesto at pinagsa. Nang dumating si Direktor D, handa na ang lahat. Ginamit ni Direktor D ang kanyang matalas na mata para obserbahan ang mga babae. At tinanong kung gumagamit ba sila ng mahiwagang tubig. Umamin sila ayon sa script at sinabing nawala ang kanilang mga tigyawat. Tumango si Direktor D at itinuro ang mga botelya sa counter. At binili ang lahat. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang tauhan na suriin ang sangkap nito para makagawa ng katulad na produkto kapag natapos na ang produkto. Balak din niyang agawin ang patent. Nag-alala sina DM at Guho na baka kapag nakopya ni Director G ang tubig ay hindi na bayaran si Usel. Ngunit hindi nag-alala si Jigyang dahil ang sangkap ng tubig ay mula sa isang bihirang halaman na hindi pa nailalathala sa mundo ng biolohiya at kosmetiko na ginagalawan ni Direktor D, kaya imposibleng makopya ito. Nangyari ang lahat ayon sa hula ni Digyang. Hindi nakagawa ang kumpanya ni Direktor D ng kaparehong tubig. Sa mga susunod na araw, patuloy nilang gagabayan ang isip ni Direktor D para hindi mawala sa kanyang alaala ang nayon. Kaya muling kumilos si Guho sa pamamagitan ng paglalagay ng magasin na may titulong nayon ng diwata sa opisina ni Direktor D, paglalagay ng tubig sa counter, at pagpapakita ng karatula sa tapat ng gusali. Lahat ng pahiwatig na ito ay lumikha ng isang epektong psikolohikal. Pagkatapos, tumawag si Guho at nagsinungaling na may problema ang bahay ni Ansel. Hindi na nakatiis si Direktor D. At agad na bumalik sa nayon sa ikalawang pagkakataon. Doon ay umaarte si Digyang na parang may gigiba sa kanyang bahay. Isang kaibigan na nagpapanggap na nagpautang ang nagsabing kukunin ang lupa bilang bayad sa utang ng ama. Habang ang ibang kaibigan ay tahimik na binuksan ang bodega ng tubig. Dahil dito, nagpasya si Direktor Duay na bilhin ang lupa ni Usel sa mungkahi ni Digyang. Itinaas ng kaibigan ang presyo hanggang sa nagbayad si Direktor Duay ng 4 na bilyon at 500 milyong buwan para sa lupa at sa mahiwagang formula. Pagkatapos nito, pumirma si Direktor Duay ng kontrata sa isang kumpanya ng kosmetiko sa Europa sa gitna ng kagalakan. Pumunta si Direktor Duay sa nayon para kunin ang formula. Sa daan, nangarap na siya tungkol sa magandang kinabukasan ng kanyang kumpanya sa buong mundo. Ngunit pagdating sa nayon na dati ay masigla. Ngayon ay nakakapagtakang tiwangwang na ito. Sa kanyang harapan, may mga manggagawang sinasara ang balon at naglagay ng babalang bawal inumin. Nagtanong si Direktor D at nalamang may abandonadong minahan sa malapit na nakaapekto sa balon. Ang tubig ay hindi na pwedeng inumin, lalo na ang ipahid sa mukha. Binuksan ni Direktor Due ang balon at nakitang madilim at malabo ang tubig. Sa bodega, ang mga banga ng mahiwagang tubig ay wala na ni isa. Ipinaliwanag ng manggagawa na matagal ng abandonado ang nayon. Hindi makapaniwala si Direktor Due at hinanap si Usel. Ngunit ang totoong Onsel at ang magandang babaeng nakilala niya ay magkaibang tao. Tumawag ang kanyang sekretarya at sinabing walang ipinadalang tao ang kumpanya sa Europa. Dito na naintindihan ni Direktor D na siya ay na-scam. Sa katunayan, ang mga taga-Europa ay mga ekstra lang din na kinuha ni Digyang. Pagkatapos, sa ilalim ng plano ni Digyang, ang mga influencer na biktima ng pangit na produkto at ang mga empleyado ay nag-live stream kung saan ibinunyag ang panloloko ni Direktor D pati na ang recording ng kanyang pagpapanlinlang sa mga mamimili. Ang recording ay ibinigay ni Guho sa mga influencer. Mula noon, si Direktor D na dating mayabang ay nawala ng dangal. Hindi lang naubos ang pera niya sa bangko, tinugis pa siya sa kasong pang-ekonomiya at naging isang palaboy na pulubi sa lansangan.
Kamakailan ay laging binabangungot si Digyang tungkol sa lalaking dumukot sa kanya noon. Sa kanyang paggising, alam niyang dapat niyang mahanap ang taong iyon para siya naman ang maging bangungot nito. Upang tuluyang makalaya sa nakaraan, dahil dito, ilang taon na ang nakakalipas, pumunta sina Digyang at James sa isang isla para hanapin si Guho. Noong mangyari ang pagdukot, may isang lalaking nagsumbong sa pulis at tumanggap ng malaking pabuya. Ang lalaking ito ay ang ama ni Guho, 2 taon matapos makuha ang pera. Mga kalansay na lamang ang natagpuan na pinaniniwalaang sa ama ni Guho. Naniniwala si Giang ang nagkunwari lang itong patay. Kahit hindi siya ang dumukot, tiyak na may kinalaman siya. Para malaman ang katotohanan, nagsimula sila kay Guho na noong panahong iyon ay may-ari ng isang inn sa isla at umibig kay Giang sa unang tingin. Naghanda siya ng masarap na hapunan para kina Giang at James. Sa pagkain, nilasing ni Giang si Guho. Nang malasing, sinabi ni Guho na namatay ang ama niya noong nasa elementarya pa siya. Bago ito mamatay, may tinawagan ito. At sinabihan siyang sumunod sa isang tiyuhin. Naging interesado si Giang sa misteryosong tiyuhin na ito. Habang tulog si Guho, tiningnan ni Giang ang album at nakakita ng tiket sa amusement park sa Seoul na ang petsa ay tumutugma sa araw ng pagdukot sa kanya. Pagkatapos, pumasok sila sa katabing silid at nakakita ng lumang cellphone. Sa history ng tawag, ang misteryosong tiyuhin ay laging tumatawag sa ama ni Guho gamit ang pampublikong telepono para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Naisip ni Dizang na kung sangkot ang ama ni Guho, bakit kailangang isama pa ang anak sa Seoul noong araw na iyon? Hinala ni Dizang na tinakot ang ama ni Guho. Marahil ito ay isang double kidnapping at si Guho ay biktima rin para mapasunod ang kanyang ama na magsumbong at ibigay ang pabuya. Ngunit sa huli ay pinatay rin sila. Kinabukasan, umalis sina Digyang at James, ngunit nag-iwan ng calling card kay Guho. Pupunta si Guho sa Seoul para magtrabaho. Balak nilang sabihin ang totoo kapag nahanap na ang mga salarin ngunit sa Seoul. Nabiktima si Guho ng illegal recruitment dahil wala nang mapuntahan. Lumapit siya kina Digyang at James. Mula noon, sumapi na siya sa kanilang grupo. Ngayon, may bagong target si Digyang. Ang hari ng industriya ng pangisdaan na si Direktor Dong Ho. Ayon sa investigasyon, nagbebenta siya ng alagang isda na pinalalabas na galing sa dagat at naghahalo ng bawal na isda sa loob ng tuna. Gumamit din siya ng maduming paraan para makuha ang pabrika ng isang may-ari. Nagmakaawa ang may-ari na itira man lang ang mga manggagawa, ngunit hindi siya pinakinggan. Sa desperasyon, naisip ng may-ari na magpakamatay sa ilughan. Ngunit sa tulay ay may mga nakasulat na mensaheng nagbibigay lakas, kaya nagbago ang kanyang isip. Bago umalis, pinunit niya ang kanyang suicide note, pinulot at binuo ito ni Digyang. At nalaman ang gulo sa pagitan ni Direktor Dong Ho at ng may-ari. Kailan lang, may naganap na food poisoning sa isang paaralan dahil sa produkto ng kumpanya ni Direktor Dong Ho, ngunit dahil sa kanyang koneksyon, isinisi niya ang lahat sa pabrika ng biktima. Dahil dito, nagsara ang pabrika habang ang kumpanya ni Direktor Dong Ho ay hindi naparusahan. Pagkatapos, nagkunwari pa si Direktor Dong Ho na isang mabuting tao. Nagpadala ng 30 milyong won sa may-ari ng pabrika. Akala nito ay dinalaw siya ni Direktor Dong Ho para tulungan kaya laking pasasalamat niya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay lihim ng inutusan ni Direktor Dong Ho ang sekretarya na i-auction ang pabrika. Ngayon, para maturuan ng leksyon ang sakim na si Direktor Dong Ho. Nagsimulang kumilos ang tatlo. Una, nagpanggap si Guho na kartero para palitan ang magasin sa mailbox ni Direktor Dong Ho ng isang peking movie magazine na sila ang gumawa. Nalaman ni Digyang sa investigasyon na si Direktor Dong Ho ay isang masugid na tagahanga ng pelikula at nangarap maging filmmaker. May panahon na nahumaling siya sa mga Hong Kong gangster films at nag-ilusyong siya ang bayaning tagapagligtas sa pelikula. Balak sana niyang mag-aral ng pelikula sa ibang bansa, ngunit dahil sa kalusugan ng ama at bilang nag-iisang anak, napilitan siyang ituloy ang negosyo ng pamilya. Kaya para sa kanya, ang pelikula ay isang pangarap na hindi natupad. Puntirya ang pangarap ni Direktor Dong Ho, naglatag si Digyang ng bitag sa magasin. Sa isang artikulo, ipinakilala niya ang isang art cafe na paborito ng mga taga-pelikula. Pagkabasa ni Direktor Dong Ho, hindi na ito mawala sa isip niya. Kinabukasan, sinundan niya ang pahiwatig hanggang sa makita ang cafe na may temang pang pelikula. Doon, nagpanggap si Digyang bilang may-ari at nag-imbita ng isang batikang direktor ng mga blockbuster films ayon sa plano. Sadyang dumaan ang direktor sa harap ni Direktor Dong Ho at umakyat kasama ang mga staff para pag-usapan ang pelikula. Sa sandaling makita ang sikat na direktor, nahulog na sa bitag si Direktor Dong Ho, sumunod sina Diem at Gu Ho na nagpanggap bilang kinatawan ng film company at isang sumisikat na direktor. Naupo sila sa CAF at pinag-usapan ang gagawing pelikula. Sadyang binanggit nila na kulang pa ang budget at sinabing may isang papel sa kumpas ng kwento na wala pang angkop na aktor. Nang marinig ang usapan ng mga eksperto, nagsimulang mangarap si Direktor Dong Ho tungkol sa pelikulang ito. Sadyang naiwan ni Diem at Guho ang script at pinulot ito ni Direktor Dong Ho para basahin. At natuklasang ito ang genre ng gangster na pinakagusto niya. Agad siyang nagpakilala sa dalawang filmmaker at ipinagtapat ang pangarap na hindi pa namamatay sa kanyang puso para sa kanya.
Ang pelikula ay isang buhay na hindi niya maabot, mabilis na sinamantala ni Guho at James ang pagkakataon at hinikayat si Direktor Dong Ho na mamuhunan dito at ipinakita ang buong script na sadyang kinopya ni Digyang. Mula sa mga aklat ng screenwriting para maakit si Direktor Dong Ho, pumili si Digyang ng isang dramatikong kwento na puno ng matitinding eksena. Pagkabasa ni Direktor Dong Ho, hindi siya tumigil sa pagpuri sa nilalaman. Sinamantala ni DM ang pagkakataon para ipakita ang listahan ng gastos at sinabing kulang pa ng 4 na bilyon ang budget. Sinubukan niyang kumbinsihin ang tagahanga na mamuhunan, ngunit sadyang tumanggi si Direktor Dong Ho. Nagpatuloy sa pakikipag-usap sina DM at Guho at buong tapang na sinabing target ng direktor na umabot sa 10 milyong manonood ang pelikula. Gayunpaman, kahit anong pang-engganyo ang gawin nila, ayaw pa ring mamuhunan ni Direktor Dong Ho. Silang tatlo ni Jiang ay hindi maintindihan ang iniisip ni Direktor Dong Ho. Mabuti na lang at may kaibigan silang taga-industriya na nagpaliwanag na para sa mga tagahangang tulad ni Direktor Dong Ho. Ang pelikula ay parang isang school goddess na tinitingnan lang mula sa malayo. Ngayong biglang sinabi ng Diyosa na gusto siya nito at gustong makipag-date, syempre ay matatakot siya at hindi makakahakbang ng mas malapit, si Di. Jiang ay nagsimulang makaintindi sa takbo ng isip ni Direktor Dong Ho. Kung ang direktang pagtatapat ay nakakatakot, nagpasya siyang baguhin ang plano para unti-unti itong madala, matapos baguhin ang plano. Inimbitahan ni Diam si Direktor Dong Ho sa film set at nakahanap pa ng isang tunay na sikat na aktor para masaksihan niya ang aktwal na paggawa ng pelikula. Sa set, handa na ang baguhang direktor na ginagampanan ni Guho. Magalang pa niyang pinaupo si Direktor Dong Ho sa upuan ng direktor. Habang nagsushoot, biglang hinimatay ang bida ayon sa plano. Pagkatapos, ibinunyag ni Diem kay Direktor Dong Ho na ang aktres ay gustong umalis sa pelikula dahil sa kalusugan. Nagkunwari si Dime na mainit ang ulo at sinabing maraming investor ang aalis dahil sa aktres. Nagsimulang mag-away ang mga crew dahil sa budget, ngunit kahit sa kritikal na sandaling ito. Hindi pa rin nagpasya si Direktor Dong Ho na mamuhunan agad. Ang hitsura niyang kakagat na sana pero hindi pa ay nagpabaliw kina James at Guho. Sa kabilang banda, kampante si Digyang at balak niyang gamitin ang beauty trap. Sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili sa isang magasin bilang bagong aktres mula Hong Kong napapasok sa Korea, matapos makita ang larawan ni Digyang, agad na nakipag-ugnayan si Direktor Dong Ho kay James para magrekomenda ng bida. Pagkakita kay Mary Zi na ginagampanan ni Digyang, mabilis na nagpunta si Direktor Dong Ho sa direktor at producer para irekomenda siya. Siyempre, sinakyan ni Guho at James ang agos. At sinabing balak din nila ang magandang babaeng ito at pumayag na itong mag-film sa Korea. Nagpahiwatig din si Diem kay Direktor Dong Ho na si Mary Z ay laging naugnay sa mga investor. Sinabi ito para akitin ang pagiging mahilig sa babae ni Direktor Dong Ho. Pagkatapos, pumunta sila sa airport. Lumitaw si Digyang na parang isang tunay na bituin sa gitna ng mga fans. Gaya ng inaasahan, hindi maalis ni Direktor Dong Ho ang tingin kay Mary J. Nang may pagnanasa, sinamantala ni Digyang ang pagkakataon na tanggapin ang bulaklak mula kay Direktor Dong Ho at nagpakita ng malanding tingin. Sa wakas ay kumagat din ang isda. Gabi nang tumawag si Direktor Dong Ho para sabihin handa na siyang mamuhunan, ngunit kailangang baguhin ang script. Tiningnan ito ng tatlo at nakitang mahigit 160 bahagi ang gustong baguhin ni Direktor Dong Ho. Wala silang magawa dahil sinabi niyang maglalabas lang siya ng pera kapag satisfied na siya sa script. Naintindihan ni Digyang na hindi pwedeng laging sunod-sunuran. Kung mahilig sa pelikula si Direktor Dong Ho, gagamitin niya ito, kinabukasan. Nagpunta sina Diem at Guho sa villa ni Direktor Dong Ho. Habang kausap siya ni Guho, binantayan ni Diem ang paligid para makapuslit si Digyang sa loob. Pagkatapos, pinag-usapan ni Diem at Guho ang pelikula kasama ang masugid na tagahanga. Dahil sa sobrang pagtutok, nagpuyat pa ito para gumawa ng storyboard at nagbigay ng bagong pamagat. Habang abala si Direktor Dong Ho, nagkunwari si Diem na magsisi-air para maghalugho sa loob ng villa, ngunit wala silang nahanap. Ang totoo, pinuntirya ni Digyang si Direktor Dong Ho dahil nalaman niyang ang painting na Devil a Treasure na nasa kastilyong pinagkulungan sa kanya ay nabili ni Direktor Dong Ho. Ngayong wala ito sa villa, kailangang baguhin ni Digyang at James ang plano. Sa gitna ng usapan tungkol sa pelikula, sinubukang itanong ni Diem kay Direktor Dong Ho kung may mga sikretong silid ba ang mga mayayaman, ngunit nabigo si Diem sa sagot nito. Tila walang mahiwagang lugar sa bahay habang hinahanap ang painting. Nagsimula na ang shooting ng script na binago ni Direktor Dong Ho. Sa pelikula, si Mary J ang bida, isang magandang may-ari ng bautike na ang totoo ay isang magaling na fighter na kayang tumalo ng 100 tao. Sa shooting, binabantayan ni Direktor Dong Ho ang lahat, pati ang paggalaw ng kamera ay pinapakialaman niya at gusto ay handheld. Nang kalahati na ang natatapos, sobrang saya ni Direktor Dong Ho dahil kontrolado niya ang lahat. Kaya naman, nagbigay na siya ng 4 na bilyong won sa producer na si James. Dinala ni Digyang ang usapan sa eksena ng gangster boss.
Sa huling bahagi ng script, ginamit niyang dahilan ang painting para sabihing kailangan ng isang artwork sa eksena para ipakita ang sikolohiya ng karakter. Sa harap ni Direktor Dong Ho, nagkunwari si Digyang na naisip lang niya ito. At inilarawan ang painting, syempre, ang inilarawan niya ay ang Devil Treasure. Pagkarinig nito, lumiwanag ang mata ni Direktor Dong Ho at ipinagmalaking mayroon siyang ganun at pwedeng ipahiram sa set. Ngunit may kondisyon siya, gusto niyang gumanap bilang ang gangster boss na iyon. Matapos pumayag, sa wakas ay nakita na rin ni Digyang at James ang matagal nang hinahanap na painting. Nakatago pala ito sa opisina ng dating asawa ni Direktor Dong Ho, kaya naman pala hindi ito mahanap bilang isang baguhang aktor na may dalang pera. Seryosong-seryoso si Direktor Dong Ho sa kanyang exaggerated na pag-arte. Nagpakita siya ng magaling na pagganap bilang isang mabulaklak at nakakatawang gangster nang matapos ang pelikula sa ilalim ng direksyon ni James. Ang lahat sa film crew ay nagbigay ng masigabong palakpakan kay Direktor Dong Ho. Noong gabing iyon, lampas hating gabi na pero nag-aayos pa rin ng makeup si Digyang. Sigurado si Digyang na ngayong gabi ay gugustuhin ni Direktor Dong Ho na samahan siyang uminom ng alak. Hindi mapakali si Guho sa pag-aalala na baka may masamang balak ito sa magandang babae. Gaya ng hinala ni Digyang, pumunta si Direktor Dong Ho sa bahay niya kinagabihan. Nagdala siya ng mahal na kwintas para kay Digyang. Habang ibinibigay ang kwintas, nagtanong din siya kung maaari ba siyang samahan nito na lumabas para uminom. Pumayag si Digyang at tumayo para magpalit ng damit. Ngunit laking gulat nang sabihin ni Direktor Dong Ho na magpahinga na lang siya sa bahay. Sabay tawag sa pangalan ni Direk Guho at tinanong kung gusto nitong sumamang uminom. Tulalang napatulala si Guho. Ipinaliwanag ni Direktor Dong Ho na simula nang makilala si Guho, ay labis na siyang naakit dito. Lumalabas na sa simula pa lang, ang tingin ni Direktor Dong Ho ay wala kay Digyang. Para sa kanya, si Guho ang may taglay na nakamamatay na balani. Ang baligtad ng pangyayari ay masyadong biglaan. Nabato si Guho at mabilis na tumayo para magpaalam, pero hinabol siya ni Direktor Dong Ho at pilit na isinama para magsaya ng isang gabi. Hindi rin makapaniwala si Digyang, ngayon lang niya naintindihan ang tunay na dahilan kung bakit 2 beses itong nagdiborsyo. Sa screening pagkaraan ng ilang araw, dumalo si Direktor Dong Ho kasama ang mga bida at ang direktor. Dahil sa impluensya niya, ang mga mambabatas at abogado na may interes sa kanya ay naroon lahat. Bago ang palabas, pinaalalahanan ni Digyang si Direktor Dong Ho na pagkatapos ng screening ay sasalubungin niya ang isang bagong mundo. Akala ni Direktor Dong Ho ay papuri ito, pero hindi pa man nagtatagal ang pelikula, biglang nagbago ang screen. Ang ipinapakita na sa malaking screen ay ang eksena sa kumpanya ng isda ni Direktor Dong Ho, kung saan pinapalitan ang lokal na produkto ng imported. Bukod sa panlolokong ito para kumita, ibinunyag din sa screen ang pribadong party ni Direktor Dong Ho kasama ang mga mambabatas at abogado. Sa party, binanggit niya ang kaso ng malakang keraso ng pagkain sa paaralan. Noong una, sa ilalim ng utos ng mambabatas, nagpasya siyang isakripisyo ang maliit para iligtas ang malaki habang nagbibigay ng suhol sa mambabatas at abogado. Ang lahat ng masasamang gawaing ito ay nakita na ngayon ng publiko. Sa malaking screen, ang pelikulang ito na sinulat, dinirek, pinagbidahan at pinondohan ni Direktor Dong Ho ay agad nakakuha ng atensyon ng media. Galit na umalis ang mambabatas at minura si Direktor Dong Ho na walang utang na loob. Sinubukan ni Direktor Dong Ho na tumakas sa gulo, pero agad siyang hinuli ng mga pulis na nandoon na pala. Pagkatapos, nag-donate sina Dem at Guho ng maraming gamit sa pabrika na naapi. Bago umalis, binigyan pa nila ang may-ari ng pabrika ng isang kahon ng pera. Labis ang tuwa ng may-ari, sa wakas ay sumikat din ang araw sa buhay niya. Matapos puksain ang kasamaan, idonasyon ni Digyang ang painting na Ghost Treasure sa isang art museum. Isang araw, may lalaking pumunta sa museum at agad nagustuhan ang painting na ito. Matagal siyang nakatitig sa harap nito. Sa sandaling iyon, nakilala ni Digyang na ang lalaking ito ay ang kidnapper noon. Ang lalaki ay isang arkitekto na nag-aral sa ibang bansa at kakabalik lang, si Amy Kang. Nag-organisa si Amy Kang ng isang speech kung saan ikinuwento niya ang kanyang mahirap at trahedyang pagkabata. Hindi lang mahirap ang pamilya niya, kundi madalas ding bugbugin ng tatay niya ang kanyang ina. Kaya bata pa lang, alam na ni Amy Kang na ang mundo ay hindi patas. Upang mabago ang tadhana, nagplano siyang mag-aral sa ibang bansa pero kailangan ng pera. Para makuha ang perang iyon, ipinahayag ni Amy Kang sa entablado na naging tutor. Siya sa isang bata at ang batang iyon ay tagapagmana ng isang sikat na kumpanya. Habang nakaupo sa madla, alam ni Digyang na ang batang binabanggit ni Amy Kang ay siya mismo noon. Habang pinapanood si Amy Kang na nagsasalita tungkol sa kanyang pangarap sa arkitektura, naging matatag ang tingin ni Digyang at nanumpa na gagamitin ang sariling sandata ng kalaban laban dito. Samantala, sa bahay, napansin ni Guho ang pagiging kakaiba ni James at naramdamang tila may itinatagong lihim si James dahil sa pagbanggit ni Digyang sa painting. Sa operasyong ito, nahulaan ni Guho na baka may itinatago sina Digyang at James sa kanya. Dahil sa kuryosidad, pumasok si Guho sa kwarto ni Digyang. Ang nakita niya sa pader ay puro dokumento ng mga taong itinuturing nilang matatabang biktima. At lahat ng taong ito ay may koneksyon sa isa't-isa. Ang sentro ng koneksyong iyon ay ang yumaong ama ni Guho. Sobrang nagulat si Guho, akala niya ay random lang ang pagpili ng biktima. Sa tindi ng pagkalito, halos pasigaw na kinwestiyon ni Guho si Digyang. Nabunyag na ang lihim ni Digyang kay Guho. Sa harap ng tanong, ipinaliwanag ni Digyang na ang ama ni Guho ay hindi namatay sa aksidente sa pagkahulog, kundi pinatay. Lalong nagalit si Guho.
Galit dahil itinago ito ni Digyang sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa galit niya, pinili ni Guho na iwan sina Digyang at James. Hindi niya matanggap na ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ay niloko siya. Hindi nagtagal matapos umalis ni Guho. Umalis din si James dahil sa sobrang lungkot at pansamantalang lumayo kay Digyang. Mula noon, ang dating magkakaibigan ay naging mag-isa na lang si Digyang. Pero para sa paghihiganti, matapang na lumaban mag-isa si Digyang. Matapos ang mahabang investigasyon, sigurado si Digyang na ang arkitektong kilala sa bansa na si Amy Kang ang kidnapper noon. Upang makapasok sa kuta ng kalaban, hinanap ni Digyang ang lahat ng disease ni Amy Kang noong nag-aaral pa ito, kasama ang bunton ng mga libro sa arkitektura. Gamit ang kanyang pambihirang talino, mabilis na nag-aral si Digyang at naging dalubhasa sa arkitektura. Sa loob ng maikling panahon, nakatapos pa siya ng isang thesis. Ang kumpanya ni Avis Kang ay naghahanap ng bagong arkitekto. At hindi katakataka na ang thesis at resume ni Digyang ay nakakuha ng atensyon nito. Agad na tinawag si Digyang para sa interview at napakahusay ng pinakita niya, ngunit nakatanggap siya ng tawag na hindi siya natanggap. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Digyang kay Amy Kang sa gabi para itanong kung bakit. Nang makita ni Amy Kang na nakatitig si Digyang sa litrato ng Ghost Castle na kinuha niya sa gallery, naalala niyang nakita na niya si Digyang ng 2 beses sa gallery at sa isang seminar. Sa tanong ni Digyang, inamin ni Amy Kang na ang kakayahan nito ay mas higit pa sa ibang aplikante, pero sa isang bundok ay hindi pwedeng may 2 tigre. Hindi kailangan ng kumpanya ng 2 henyo. Para makuha ang pagkakataon, sinabi ni Digyang na kahit contract worker lang ay ayos lang sa kanya. Nang makita ang katapatan ni Digyang, pumayag din si Amy Kang. Pero sa totoo lang, ang lahat ay kontrolado ni Digyang. Alam niyang mula sa pagtanggi sa interview hanggang sa pagkikita nila ngayong gabi, lahat ay kalkulado ni Amy Kang. Balak na talaga siyang tanggapin ito noon pa. Ang pagpapahirap na ito ay para lang panghinaan siya ng loob para madali siyang makontrol. Matapos pumasa sa pagsubok ni Amy Kang, pumasok si Digyang sa kumpanya bilang contract worker. Habang nangyayari iyon, si Diem ay naglalasing sa labas para makalimot at nakilala ang may-ari ng bar na si Ines Go. Si Ines Go ay maganda at malambing, sinamahan niya si Diem uminom at tahimik na nakinig sa mga hinaing nito. Sa loob ng ilang araw, nahulog ang loob ni Diem at nagsimula ng isang romantikong relasyon kay Ines Go, binigyan pa niya ito ng 30 milyon. Isang araw, isang malaking lalaki ang dumating at sinigawan si Ines Go na sinira raw nito ang buhay niya at sasaktan pa sana ito. Dumating si Diem sa tamang oras at pinalayas ang lalaki. Pagkatapos, nalaman ni Diem na si Ines Go ay nabuntis noon ng lalaking iyon pero tamad ito at hindi kailanman naging mabuti sa asawa. Nakunan si Ines Go pero sa loob ng maraming taon ay hinahabol pa rin siya ng lalaking ito. Galit na galit si Diem nang marinig ito. Nagpunta siya sa isang boxing giveaway at hinamon ang lalaki sa isang laban. Kung matalo siya, magbibigay siya ng malaking pera. Pero kung manalo siya, kailangang lumayo ang lalaki kay Ines Go. Pero hindi alam ni Diem na ang lalaki ay isang dating boxing champion. Sa lona, dehadong-dehado si Diem at pinagtatawanan ng lalaki na wala raw siyang kakayahang protektahan ang kanyang babae. Mabuti na lang at nabalitaan ito ni Ines Go at tumakbo sa giveaway dahil sa suporta at hiyaw ng mahal niya. Agad na nabuhayan ng loob si James, umatake ng malakas at sa huli ay nanalo. Pagkatapos ng laban, nakatanggap pa siya ng halik mula sa magandang babae. Ngunit ang magandang panaginip ay maikli lang. Isang araw nang magdadala si James ng bulaklak kay Ines Go. Laking gulat niya nang makita itong may kayakap na ibang lalaki sa kalye. Nang malamang naloko siya, gumuho ang mundo ni Diem, naintindihan niyang pera lang ang habol ni Ines Go sa kanya. Sa sandaling iyon, tahimik na narinig ang boses ni Digyang sa likuran. Lumalabas na. Lihim na binabantayan ni Digyang sina Diem at Guho. Alam niya ang tungkol sa pag-ibig ni Diem at ang panloloko sa kanya. Mula noon, bumalik si Diem sa tabi ni Digyang at nagsimulang tulungan siyang bantayan ang bawat galaw ni Amy Kang. Para kay Digyang, si Diem ang kanyang kanang kamay na hindi pwedeng mawala. Matapos iwan si Digyang, sinubukan din ni Guho na maghiganti kay Amy Kang sa sarili niyang paraan. Pero sabi ng abogado ay paso na ang prescription period para sa kaso ng pagkamatay ng ama ni Guho. Hindi na ito pwedeng idaing sa batas. Naghanap si Guho sa internet at nalamang ang opisina ni Amy Kang ay naghahanap ng bagong empleyado. Siguro mula noon ay nahulaan na ni Guho ang plano ni Digyang. Habang kumikilos sina Digyang at James, pumunta si Guho sa isang boarding house at naging manager doon. Dito niya nakilala ang isang matanda na ang kilos ay parang bata. Kahit may diabetes, araw-araw itong kumakain ng instant noodles. At tinatawag pang promdi si Guho na kumakain ng kanin. Kamakailan, ang mga nakatira sa boarding house ay nagrereklamo dahil nawawala ang pagkain sa ref at pinaghihinalaan ang isang kahina-hinalang lalaki. Ayaw sanang makialam ni Guho. Pero dahil sa nakasanayan sa trabaho ay hindi niya ito matiis. Isang gabi, hindi makatulog si Guho at nakarinig ng ingay sa hallway. Hindi na niya napigilan ang sarili at dahan-dahang pumunta sa kusina para huliin ang magnanakaw. Ang resulta, natuklasan niyang ang magnanakaw ay ang matandang parang bata, habang ang kahina-hinalang lalaki ay isa pala sa mga biktima. Galit na galit ang lalaki at gustong makipag-ayos sa matanda. Para protektahan ang matanda, hindi sinasadyang nasaksak at nasugatan si Guho ng lalaki. Mas malala pa, biglang natumba ang matanda at nag-seizure. Agad na dinala ni Guho ang matanda sa ospital, pero kinabukasan ng dalawin niya ito, nalaman niyang ang matandang mukhang mahirap ay isa palang sobrang yaman na nasa e-room at may sariling abogado. Ipinaliwanag ng matanda na mayroon siyang dementya at lumalala ito tuwing gabi. Hindi niya maalalang nagnanakaw siya ng pagkain. Pinili niyang tumira sa boarding house dahil doon siya panatag. Bukod doon,
Nangako ang matanda na dahil iniligtas ni Guho ang buhay niya, tutuparin niya ang isang kahilingan ni Guho. Kahit ano ay pwede niyang sabihin. Patuloy pa rin sina Digyang at James sa paglalatag ng bitag kay Emis Kang. Ngayon ay nasa rurok ng career si Emis Kang at makikipagtulungan sa isang ministro para sa plano na magtayo ng isang lungsod sa disyerto para sa isang bansa sa Middle East. Ang pinuno ng proyektong ito ay ang Ministro ng Transportasyon at Lupa ng Korea. Pagkatapos, nag-imbestiga si Ahis Kang at nalamang ang anak ng ministro ay kaklase ni Digyang noong high school. Naguguluhan si Digyang. Ipinadala ni Ahis Kang ang sample design ng bahay sa ministro at nakakuha ng papuri, kaya naman ang litratong pinagtabi niya at ng anak ng ministro ay hindi na pala kailangan ni Emith Kang. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Digyang sa tunay na layunin ni Emith Kang sa pagkuha sa kanya. Upang malaman ang iniisip nito, lalong pinakita ni Digyang ang kanyang talino at galing. Sa loob ng kumpanya, lihim na humanga si Emith Kang dahil mas matalino at kapakipakinabang si Digyang kaysa sa kanyang inaakala. Nang gabing iyon, niyaya ni Emith Kang si Digyang na sumama sa kanya sa isang lugar. Pumayag si Digyang, ngunit hindi niya inaasahan na dadalhin siya nito sa isang hotel. Ang lalong ikinagulat ni Digyang ay dinala siya ni Emith Kang doon hindi para sa usaping lalaki at babae, kundi para makipagpulong sa isang grupo ng mga tao sa loob ng kwarto, kabilang ang ministro at isang tycoon. Ang layunin ng pulong ay talakayin ang proyekto ng pagtatayo ng lungsod sa Middle East. Nag-alala si Diam na baka may masamang balak si Emith Kang kay Digyang kaya sinundan niya ito sa hotel. Nang makita niyang lumabas ang ministro mula sa pulong, doon lang siya naging kampante. Maya-maya, isang chairman ang nagdala ng mga tao sa kwartong iyon, ang pondo ng proyekto ay pananagutan ng chairman na ito. Gayunpaman, napansin ni Digyang na ang taong sumusunod sa chairman ay si Guho. Ibinakilala ng chairman na siya ay magreretiro na sa background at ang binatang nasa tabi niya ang papalit sa kanya bilang Chief Financial Officer sige ng proyekto. Sa pagkakataong ito, tumayo si Guho at nagpakilala ayon sa sinabi ng chairman. Tulala si Digyang at hindi makaimik, habang si Guho naman ay nagtapon sa kanya ng isang mapanghamong tingin. Nakasama si Guho bilang sige dahil sa matanda sa boarding house. Noong gabing iyon, determinadong lumuhod si Guho sa harap ng matanda at nakiusap na tulungan siyang maghiganti. Kaya ngayon, nilalapitan ni Guho ang pumatay sa kanyang ama na si Ahis Kang bilang isang sihi at kasamang sumasali sa mga pulong ng grupo ni Ahis Kang para mag-abang ng pagkakataong makaganti. Isang gabi, nakita ni Guho na tila malapit sina Digyang at Ahis Kang na para bang may malambing na ugnayan. Nag-apoy sa galit si Guho pero nang lumapit siya, natuklasan niyang nagpupulong lang ang dalawa. Malinaw na kahit gaano pa katindi ang sama ng loob, mahal pa rin ni Guho si Digyang. Pagkatapos ng pulong, nagdahilan sina Guho at Digyang para maiwang mag-isa. Tinanong ni Digyang si Guho kung paano ito nakakuha ng posisyon, pero mayabang na pinaalalahanan ni Guho si Digyang na bigyang pansin ang kasalukuyang katayuan nilang dalawa. Matapos ang maraming pulong, tinanggap din ng isang bansa sa Middle East ang disenyo ni Emith Kang, ngunit hiniling nilang paikliin ang panahon ng pagtatayo. Nahirapan si Emith Kang dahil tingin niya ay hindi posible ang pagpapaikli ng panahon. Sa katunayan, sinabihan siya ng isang kalahok sa pulong na may ibang mga bansa ring nakikipagkumpetensya para sa proyekto. Tinanong ni Guho si Emith Kang kung wala ba talagang solusyon. Malamig na tumawa si Emith Kang at sumagot na tanging mga mahihina lamang ang hindi nakakahanap ng paraan. Ang pangungusap na ito ay nagbalik kay Digyang sa madilim na nakaraan na naging sanhi ng kanyang panandali ang pagkalito at kaba. Napansin ni Guho ang kalagayan ni Digyang at nakaramdam ng pag-aalala. Mabuti na lang at handa si Digyang. Ibinigay niya kay Emith Kang ang solusyon para paikliin ang konstruksyon gamit ang mga bagong materyales. Pagkatapos, si Digyang mismo ang nagsala at pumili ng isang espesyal na kumpanya ng materyales na kwalipikado. Ang direktor ng kumpanyang iyon ay dumating sa Korea para sa pulong. Nang makita siya, agad na naibuga ni Guho ang iniinom na tubig. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Dem na nagpanggap. Ayon sa plano, nagmungkahi si Dem kay Emith Kang ng isang napakalaking contract fee. Habang sumasakit ang ulo ni Emith Kang dahil sa halagang ito, nagpadala ng mensahe ang matandang chairman kay Guho na nagsasabing kaya niyang tulungang ilabas ang pera sa loob ng 5 araw. Hindi naging komportable si Digyang dito. Noong gabi, humanap siya ng pagkakataong makausap ng pribado si Guho at tinanong kung bakit ito nakikialam sa kanyang plano sa paghihiganti. Hindi nagpadaig si Guho, gusto ni Digyang na maghiganti at gusto rin niya at gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Kung hindi masaya si Digyang, pwede itong umalis sa plano. Hindi rin sumuko si Digyang. Para sa kanya, mas malaki ang sakit na dinanas niya noon kaysa kay Guho, kaya siya ang bida sa paghihiganting ito. Walang tigil ang kanilang pagtatalo at walang gustong magparaya. Sa huli, direktang idineklara ni Guho na kung hindi titigil si Digyang, hindi siya magdadalawang isip na ibunyag ang kasinungalingan nito at ni James. Pagkalipas ng ilang araw, inutusan ni Emith Kang si Digyang na mag-ayos ng hapunan kasama ang direktor ng kumpanya ng materyales. At sinabing inaayos na ang contract fee. Sa hapunan, ginawa ni Dem ang lahat para umarte. Gayunpaman, pagkatapos ng party, sinabi ni Emith Kang na may inihanda siyang espesyal at dinala ang tatlo para manood. Halos mabato si Digyang matapos makita iyon. Ang ipinakita ni Emith Kang sa kanya ay isang chessboard. Noon, nang makidnap siya, ang nakamaskarang kidnapper
kidnapper na si Amy Kang ay paulit-ulit na nakipaglaro ng chess kay Digyang. At ngayon, sa paanyaya ni Amy Kang, muling hinarap ni Digyang ang kaaway at bumalik ang lahat ng alaala ng nakaraan. Laking gulat ng maya-maya ay biglang binanggit ni Amy Kang ang tunay na pangalan ni Digyang. Lumalabas na ang contract fee na iminungkahi ni Diem ay saktong katumbas ng pondo na kayang ilabas ni Amy Kang. Bukod dito, ang ikinilos ni Guho sa pulong ay nagparamdam kay Amy Kang na may kakaiba. Kaya naman sinundan niya si Guho at natuklasan ang pagtatalo nito at ni Digyang. Mula roon, nalaman niyang si Guho ay anak ng lalaking pinatay niya noon at nalaman din ang tunay na layunin ni Guho at Digyang sa paglapit sa kanya. Sa sandaling iyon, tinawag ni Amy Kang ang mga asasin para barilin at kontrolin ang tatlo. Habang ginagawa iyon, may mapanuyang mukha niyang ikinuwento kay Guho ang nangyari noon. Nang makitang nag-imbestiga ang pulis sa kidnapping, binago ni Amy Kang ang plano. Hindi siya direktang humingi ng ransom, kundi dinukot ang isa pang bata, ang batang si Guho na kasing edad ni Digyang. Ginamit niya ang batang si Guho para takutin at gamitin ang ama nito, pilit na pinag-report sa pulis para makuha ang pabuya. Nakatumbas ng ransom. Pagkatapos, para manahimik ito, pinatay niya ang ama ni Guho. Sobrang galit ni Guho. Sa gitna ng kaguluhan ay naagaw niya ang baril at binalak patayin ang kaaway. Hindi natakot si Amy Kang dahil papatayin sina Digyang at James. Para protektahan si Digyang, hindi natuloy ang balak ni Guho. Madaling nabawi ni Amy Kang ang baril, humarap at binaril si Guho. Natumba si Guho, halos gumuho ang mundo ni Digyang at James. Biglang tumawag ang sekretary ng ministro kay Amy Kang at sinabing ang representative ng Middle East ay gustong pumirma ng kontrata ngayon na. Inutusan ni Amy Kang ang mga asasin na bantayan ang tatlo habang siya ay aalis para pumirma. Bago ang pirmahan, binigyan ng representative si Amy Kang ng regalo at nang buksan niya ito, isang chess piece ang laman. Sa sandaling ito, ang babaeng nasa tabi ng representative ay humarap at tinanggal ang belo. Hindi inaasahang si Digyang pala iyon. Tinanggal din ng representative ang salamin, si James pala iyon. Natauhan si Amy Kang na na-checkmate siya ng malala. Sa totoo lang, bago pa magsimula ang plano ng paghihiganti, nagkaayos na sina Digyang at Guho. Noong oras na iyon, gumamit si Digyang ng eye drops para magmukhang umiiyak at humingi ng tawad kay Guho. Lumambot ang puso ni Guho at bumalik sa grupo. Ngayong gabi, ang mga kaibigan ng tatlo ang tumapos sa mga asasin na dinala ni Amy Kang at nagpanggap ng mga tauhan nito. Ang baril sa kamay ni Amy Kang ay peke. Nang mabaril si Guho, si James mismo ang nagwisik ng dugo sa katawan nito para gumawa ng peking eksena. Maging ang representative na ka-video call ni Amy Kang sa loob ng maraming buwan ay si James lang na gumamit ng makabagong teknolohiya. Pati ang sekretary ng ministro ay nakikipagtulungan sa plano ni Digyang. Si Digyang mismo ang nag-utos kay Diem na lapitan si Ines Go dahil si Ines Go ay kabit ng sekretary. Nakunan nila ng larawan ang dalawa at ginamit ang mga litratong ito para takutin ang sekretary. Wala itong nagawa kundi pumayag na makipagtulungan sa grupo ni Digyang. Ang iba pang kasama sa plano ay mga kaibigan o kamag-anak ni Digyang, gaya ng matandang chairman na matalik na kaibigan ng ama ni Digyang, at si Digyang din ang nag-utos kay Guho na tumira sa boarding house para lapitan ito. Ngunit kahit na checkmate na, wala pa ring balak humingi ng tawad si Amy Kang sa mga ginawa niya noon, sa halip ay nagpanggap pa itong inosente. Mabuti na lang at nakaplano na ang lahat. Kanina lang ay nakipag-ugnayan si Diem sa isang pulis. Ang pulis na ito ang mismong nag-imbestiga sa kidnapping noon. Ang hindi paghuli sa salarin noon ay ang pinakamalaking pagsisisi ng kanyang buhay. Ngayon, ipinadala ni Diem sa pulis ang video kung saan inamin ni Amy Kang ang lahat ng kanyang krimen. Matapos ang laro kanina, base sa mga ebidensyang ito, agad na nagpadala ng puwersa ang pulis para huliin si Amy Kang. Nagmatigas pa rin si Amy Kang natapos na ang prescription period ng kaso, pero natuklasan ni Guho na pagkatapos ng krimen. Si Amy Kang ay tumira sa ibang bansa sa loob ng 2 taon. Ayon sa batas, ang 2 taong iyon ay hindi binibilang sa prescription period. Nang marinig ito, agad na tumakas si Amy Kang habang hinahabol ng mga pulis. Nang mapagtantong talo siya kay Digyang, nanggagalaiti si Amy Kang. Hanggang sa magkaroon ng aksidente at mahulog ang sasakyan sa ilalim ng tulay. Sa wakas, natapos ni Digyang ang kanilang paghihiganti. Habang nagdiriwang, nagpadala ng imbitasyon si Digyang sa kanyang mga kaibigan. Sa isang lugar, mayroon na namang isang matabang tupa. Nagkaisa ang magkakaibigan na maglakbay muli. Ang paglalakbay na ito ng panloloko ay tila hindi pa matatapos. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang magagandang pelikula. Paalam at hanggang sa muli.